Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1731 hanggang 1740. Ang tunog ng Dongwang Bell versus ang magic sound ng Gukon. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, ang babae sa pavilion na nakatalikod sa kanila ay humajijek at tumalikod. Hihihi, si kuya ay prangka na tao, pero hindi ako katulad ng dalawang bastos na lalaki tulad ng Water God at Corpse God, na marunong lang makipaglaban at pumatay. Kung ikukumpara sa kanila, mas gusto ko ang kagandahan. Sa puntong ito, ang babae o ang God Emperor Jiang ay huminto sandali, at pagkatapos ay nagpatuloy, paano ito, ako rin ang may pananagutan sa aking tungkulin. Ako ay isang tipak ng espiritu na iniwan ng reyna, at ako ay narito ayon sa utos. Anuman ang mangyari, ang proseso ay kailangan pa ring sundin. Ako. Ayoko ng mga bastos. Magsasalita ako tungkol sa isang kanta. Kung makikinig ka sa aking kanta, automatiko akong magiging isang banal na butil. Ayos lang ba? Natigilan si Yang Yiyo nang marinig niya ito. Akala niya ay gagawa siya ng aksyon, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ng babae. Nagulat siya at ang Fairy. Ito ay nakikinig lang ng kanta. Mukhang hindi ito mahirap, tama ba? Sa pagtingin sa babaeng may mukha na kasing ganda ng mga bulaklak ng peach at isang baywang na kasing ganda ng tubig, alam ni Yang Yiyo na siya ang ikatlong Diyos ng tagapag-alaga, si Emperor Jiang. Bagamat hindi niya ibinunyag ang background ng kanyang pamilya, ang kanyang mga salita ay tahimik na nakumpirma na siya ang ikatlong Diyos na tagapag-alaga. Upang maging mas tumpak, siya ay isang tipak ng kaluluwa na iniwan ng kanyang tunay na katawan, o isang clone, tulad ng Diyos ng tubig at ng Diyos na bangkay. Lahat sila ay nagbabantay dito sa utos ng Nine-Tailed Fairy, o ng sarili nilang may bahay. Ngayon ang problema ay simple. Ang pakikinig lamang sa isa sa kanyang mga kanta ay maaaring maging isang banal na perla si Emperor Jiang. Siyempre, talagang naunawaan ni Yang Yiyo at ng Fairy na ang kantang ito ay tiyak na hindi ganoon kasarap pakinggan, ngunit kumpara sa desperadong pakikipaglaban, ang eleganteng paraan ay mas katanggap-tanggap kay Yang Yiyo. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ngumiti si Yang Yiyan at sinabing, kung ganoon, dapat nating pakinggan ito. Hihihi, isang kaakit-akit na tawa ang lumabas sa bibig ng Diyos na si Emperor Jiang. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at tinakpan ng kalahati ang kanyang mukha at nagpatuloy na may matamis na ngiti, okay. Matagal na ako rito, at ang makalangit na musika ng aking kapatid ay inabandona. Bihira ka lang na handang makinig. Huwag kang mag-alala, tutugtugin ito ni ate ng buong puso at tinitiyak na masisiyahan ka. Lahat ako ng tainga. Ngumiti si Yang Yiyan na may singkit na mga mata. Ngunit ang damit ng Diyos Emperor Jiang ay kumislap, at siya ay naupo muli. This time, humarap na siya sa kanila at ngumiti. Sa susunod na sandali, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa Gukon. Dong! Iginalaw ng Diyos na Emperador Jiang ang kanyang mga kamay sa Gukon, at sa sumunod na sandali ay nagdong sound ang Gukon. Ngunit tulad nito, naramdaman ni Yang Yiyan na biglang tumalon ang kanyang puso, lamambot ang kanyang katawan, at napaupo siya sa lupa. Ang maliit na phoenix at ang Fairy sa tabi niya ay umungol at bumagsak din sa lupa. Ito ang tunog ng puso ng kolera. Kuya Yun, dapat ingatan ng lahat ang iyong isip at patatagin ang dugo sa iyong katawan, kung hindi ay mababaliw ang puso ng tao at sasabog ang puso. Ang bruhang ito ay may napakalakas na tunog ng mahika. Sabi ng Fairy na may maputlang mukha, at saka pumikit at nagsimulang lumaban. Dong, ding ding ding, buzz buzz buzz, klang klang klang. Pagkatapos ay lumabas ang iba't ibang mga tunog mula sa sinaunang kudyur na ginampanan ng Diyos Emperador Jiang. Sa oras na ito, ang dugo at tunay na diwa sa katawan ni Yang Yiyo ay aktwal na gumagalaw sa tunog ng sinaunang kudyapi. Lalo na ang tibok ng puso. Kahit na ipinikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata upang pigilan ang tunog ng sinaunang sitar, nakita niya ang isang tanawin ng dagat ng dugo at mga bangkay. Para siyang pumasok sa isang sheer field. Nag-react siya sa oras na ito na natatakot sila na sa simula pa lang ay sinapian na sila. Dito. Sandali, hindi lamang ang tunog ng magic sound, kundi pati na rin ang pagkakaroon ng sheer illusion. Bukod dito, nang tumunog ang tunog ng sinaunang Kupido, nagsimulang lumambot ang katawan, na nagpapakita na ang kapaligiran na kanilang pinasok sa simula ay may problema. Isipin mo yung bango ng bulaklak na naamoy ko kanina, hindi ba't malaking problema? Ngunit ngayon ang lahat ay huli na. Nabuksan ang layout ng God Emperor Jiang, at nakapasok na sila sa laro, at wala na silang magagawa. Ang tanging magagawa na lang nila ngayon ay panatilihin ang kanilang isipan at labanan. Ang panganib ay nagmula sa dalawang aspeto. Ang isa ay sinundan nila ang magic sound sa sheer illusion, kung saan nagkaroon ng maraming pagpatay at labanan sa pagitan ng langit at tao. Maaga o huli, ang kanilang puso ng tao ay babagsak, at least sila ay sinapian ng Diablo.
At ang pinakamasama, ang kanilang puso ng tao ay babagsak at ang kanilang paglilinang ay magiging walang kabuluhan. Una, habang tumutunog ang ritmo ng gukon ni God Emperor Jiang, bumibilis ang dugo at puso sa kanilang mga katawan. Kung magpapatuloy ito ay magiging katulad ng sinabi ng Bee Fairy, at ang kanilang mga puso ay maaaring sumabog, na magiging isang kapahamakan. Napakabisyo talaga ng babaeng demonyo. Sinabi pa rin niya na ang pakikipaglaban sa matikas na paraan ang pinakamalupit na paraan. Kung alam niya ito ng mas maaga, dapat ay sinalakay na niya ang Diyos Emperor Jiang sa simula pa lang at winasak ang kanyang gukon, para hindi siya magkaroon ng pagkakataon na maglaro. Ngayon, ang maliit na phoenix at ang Bee Fairy sa paligid niya ay nagmukhang mapatla, at maging si Dower ay bumagsak mula sa kanyang mga balikat sa lupa at yamakap sa isang bola. Sa sandaling ito, ang lahat ay nagkakaproblema, at wala silang lakas para lumaban. Ano ang dapat kong gawin? Medyo naguguluhan si Yang Yian sa oras na ito. Boom! Sa sandaling ito, ang katawan ng Scyther ay biglang tumaas. Puff! Iniluwan ni Yang Yian ang isang subo ng dugo. Pagkatapos ang maliit na phoenix at ang Bee Fairy na si Dower ay nagsuka rin ng dugo. Sa oras na ito, ang kaakit-akit na boses ng Diyos Emperor Jiang ay narinig sa kanyang mga tainga, naku, nakakatamad. Lahat kayo ay nagsusuka ng dugo sa simula pa lang. Napakahaba pa ng kanta ng kapatid ko, at hindi pa nagsisimula ang makalangit na pag-awit ng kapatid ko. Matatapos na ba ito? Nagulat at nagalit si Yang Yian nang marinig niyang nagsalita si God Emperor Jiang. Siya ay gulat na sinabi talaga nitong demonyong babaeng ito na may kumakanta pa. Ngayon ang tunog ng kanta lang ang nakapagsuka sa kanya ng dugo. Kung ang kanyang kanta ay pinagsama sa kanta, hindi ba ito na ang katapusan ng kanilang buhay? Anong ginawa? Ang galit niya ay ang pagmamataas sa mga salita ng babaeng demonyong ito, na para bang mga laruan niya ang mga iyon, at magagawa niya ang lahat ng gusto niya, o ang tono ng paghamak sa kanyang mga salita, na para bang sinasabi niya na hindi kayo kwalipikadong maging guinea pig, na nagpagalit kay Yang Yian. Pero ano ang magagawa niya? Ang gulo na ng katawan niya ngayon. Bagamat ang mga salita ng Diyos Emperor Jiang ay puno ng paghamak, ang paglalaro ng babaeng demonyo ay hindi huminto, at nagpatuloy. Ito ay nagparamdam kay Yang Yian na ang kanyang puso ay sesabog na, at ang dugo ay nagsimulang damaloy pabalik. Pakiramdam niya ay malabo rin ang kanyang kamalayan. Alam niyang kung kailangan niya ito ng ganito, tiyak na mapapahamak siya. Bigla niyang kinagat ang dila niya at nakaramdam ng kirot. Lalo siyang namulat at nagmura sa kanyang puso, kung hindi mo ito pakialam, mamamatay ako. Ikaw ay isang tanga. Gamitin ang iyong kamalayan upang buhayin ang pinagmulan ng kilin. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng nasa hustong gulang na si Kilin. Mayroon kang kayamanan ngunit hindi mo alam kung paano ito gamitin. May lakas ka pa ring sisihin ang iyong guro. Walang pag-aalinlangan na nagmura si Yun Changxi. Sandaling natigilan si Yang Yian nang marinig niya ang sumpa ng matanda. Wala na siyang oras para magtanong pa. Agad niyang itinuon ang kanyang kamalayan at pumasok sa dagat ng kamalayan, iniisip ang kapangyarihan ng pinagmula ng Kilin at hinihimok ito. Nang makuha niya ang maliit na Kilin origin power na ito, hindi niya naintindihan, lalo pa kung para saan iyon. Gayunpaman, noong siya ay nasa Temple of Corpses, ipinakita na ng Kilin origin power ang makapangyarihang kapangyarihan nito. Ngayong sinabi ng matanda na ito ay isang kayamanan, natural na ito ay magiging mabuti. Pagkatapos mag-concentrate sa pinanggalingan ng Kilin, tulad ng dati, ang lilang liwanag ay sumabog at nagliwanag sa kanyang katawan sa loob at labas. Sa isang iglap, nawala ang ilusyong Shira na nakita niya. Sa susunod na sandali, lumiwanag ang lilang liwanag, na sumasakop din kina Feng Xian, Xiao Fengwang at Daor. Sa oras na ito, binuksan ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at tumingin, at ang nanginginig na katawan nina Xiao Fengwang, Daor at Feng Xian ay tumigil. Siya ay tuwang-tuwa, alam na si Xiao Fengwang at ang dalawa pa ay lumabas din sa ilusyon ng Shira. Hindi bababa sa ngayon ang problema ng magulong puso ng Dao ay nalutas na, at wala ng mga bagay tulad ng pagkaligaw at pagbagsak ng puso ng Dao. Nakahinga siya ng maluwag. Ngunit sa sandaling ito, ang tunog ng gukon ay bumilis, at ang dugo at puso sa katawan ay hindi pa rin nakakakuha ng ginhawa. Bitawan ang iyong Donghuang Bell, at gamitin ang kapangyarihan ng Life Star Statue upang hampasin ang Donghuang Bell, at maaari mong labanan ang tunog ng gukon. Sa sandaling ito, ang tinig ng matanda ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, na nagpapaalala sa kanya. Hindi ito inisip ni Yang Yiu, at hinimok ang Sun Life Star. Ang Donghuang Bell ay biglang lumitaw, at ang mga ginintoang ron ay damaloy ng paisa-isa, na bumubuo ng mentalidad ng Donghuang Bell, ganap na sumasakop sa kanilang apat, at pagkatapos ay inilabas ang Life Star Statue, na lumulutang sa kanyang likuran. Gamitin ang kapangyarihan ng Fate Star Statue para hampasin ang Donghuang Bell. Muling bilin ng matanda.
Ginalaw ni Yang Yiyo ang kanyang isip at hinimok ang Fate Star statue na lumitaw sa kanyang likuran. Sa susunod na sandali, itinaas ng kanyang Fate Star statue ang kanyang kamay, ikinuyong ito ng isang kamao, at bigla itong nabasag patungo sa Donghuang Bell. Dong! Isang malakas na kampana ang tumunog, naganap na naiiba sa tunog ng sinaunang sitar ni Emperor Shen Jiang. Sa sandaling tumunog ang Donghuang Bell, tinakpan nito ang tunog ng sinaunang sitar ni Emperor Shen Jiang, na nagparamdam kay Yang Yiyo na ang kumukulong dugo sa kanyang katawan ay tila mas tahimik, at ang pananabik ng kanyang puso ay tumigil din, at mas komportable siya. Kabanata 1732, ang labanan ng Dragon Sutra. Natuwa si Yang Yiyan. Talagang gumana. Agad niyang hinimok ang estatwa ng Life Star na ay ugoy ang kanyang kamao at basagin ang Donghuang Bell. Dong dong dong. Pagkaraan ng 12-dosenang sunod-sunod na suntok, kumalma ang dugo sa katawan. Sa tuwing tumutunog ang Donghuang Bell, nararamdaman ni Yang Yiyan na mas komportable ang kanyang katawan. Kahit na ang Donghuang Bell ay nabuo sa pamamagitan ng likas na mahiwagang kapangyarihan ng buhay na bituin, maaari din itong ituring na isang uri ng instrumentong pangmusika. Ang tunog ng kampana ay angkop na angkop para sa mahiwagang tunog ng gukon. Ang susi ay talagang nanag ang kanyang Donghuang Bell sound at pinigilan ang tunog ng gukon ng God Emperor Jiang. Paanong hindi magiging masaya si Yang? Ngunit sa oras na ito, narinig niya ang pagtawa ng Diyos Emperor Jiang at sinabing, "Kuya, minamaliit ka ni ate. May mga kasanayan ka. Tama. Mapipigilan mo talaga ang tunog ng gukon ni ate. Hehe, nakakatuwa. Kuya, mag-ingat ka sa susunod." "Ate, seryoso ako." Nang marinig ang mga salita ng God Emperor Jiang, bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yiyan. Hindi pa yata ginagamit ng bruhang ito ang buong lakas niya mula simula hanggang ngayon. Bagamat naisip niya ito, si Yang Yiyan ay nasa mataas na espiritu. Sa oras na ito, itinuon niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang sarili, dahil sakop ng Donghuang Bell ang Feng Xian, Xiao Feng Wang at Daior. Ang Donghuang Bell ay ang likas na mahiwagang kapangyarihan ng kanyang Destiny Star, at ang pag-atake ay itinuring na kanya. Katumbas ito ng one-on-one na paghaharap kay Xian Di Jiang. Sa sandaling ito, talagang nasa ilalim ng matinding pressure si Yang Yiyan. Sa pakikinig sa tono ni Xian Di Jiang, ang demonyong batang babae na ito ay tila hindi napasok ang kanyang buong lakas. Kung gayon, alam ni Yang Yiyan na ang susunod na laban ay magkakaroon ng problema. Mabuti na lang at hindi kumikilos ang matanda ay nakapagbigay naman siya ng mga tagubilin kaya may tiwala pa rin siya. Sa pagharap sa mga mapanuksong salita ni Xian Di Jiang, hindi nagpatalo si Yang Yiyan, at malamig na bamantong hininga, "Kung ano man ang ibig sabihin ng demonyo, gamitin mo lang, tatanggapin ko." Ha. Huwag kang mag-alala, kapatid, ipapaalam sa iyo ni ate kung gaano ito kalakas. Sana sa susunod na ang lakas mo ay maging kasing ganda ng iyong bibig. Nakangiting sabi ni Xian Di Jiang. Pagkatapos, pagkaraang bumagsak ang mga salita mula sa bibig ng Diyos na si Emperor Jiang, biglang gumalaw ang kanyang mga kamay, at bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig para kumanta. Ang tunog mula sa kanyang bibig ay isang salita na hindi maintindihan ni Yang Yiyo, na lubhang malabo, ngunit ito ay talagang isang kanta. At dumiretso sa isip niya. Sa ilang sandali, naramdaman ni Yang Yiyo na hindi komportable ang kanyang puso, at hindi niya masabi kung ano ang pakiramdam. Pakiramdam niya ay gusto niyang mabaliw. Ang tunog ng gukon at ang pag-awit ng God Emperor Jiang ay parang isang uri ng napakalakas na sumpa, na may kapangyarihang tumagos sa puso ng mga tao. Magagawa lamang ni Yang Yiyo na hikayatin ang Fate Star God statue na hampasin ang Donghuang Bell upang labanan, ngunit nalaman niya na kahit nasunod niyang hampasin ang Donghuang Bell, ang kapangyarihan na maaari niyang labanan ay unti-unting lumiliit. Ang dugo sa kanyang katawan ay naging matatag, ngunit sa oras na ito ay nagsimula itong damaloy pabalik, at ang kanyang puso ay muling bumilis. Mukhang hindi masyadong epektibo ang Donghuang Bell ng matandang lalaki. Nag-aalalang sabi ni Yang Yiyo sa kanyang amo na si Yun Changxi sa kanyang puso. Dahil ang masasamang ito na si Xiaoan ay gustong makipaglaban sa iyo, pagkatapos ay labanan mo siya. Pagkatapos ay sundan mo ako upang kantahin ang spell at ituturo ko sa iyo ang isang set ng mga banal na kasulatan, na tiyak na maglalantad sa tunay na anyo ng masasamang ito. Mahinang sabi ni Yun Changxi. Kung si Yang matatalo na ni Yiyo ang matanda, siguradong matatalo niya ito. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan, ngunit ang maldito na matanda ay hindi nagtanong o nagsasalita ng anuman, naghihintay lamang sa kanya na magtanong at magsabi ng isang bagay. Siya ay malinaw na tiwala at may kakayahang makipag-ugnayan sa Diyos Emperor Jiang, ngunit hindi siya nagtanong o nagsabi ng anuman. Nakakalungkot lang na matitigan lang niya ang matanda at isumpa sa puso. Sa kabutihang palad, agad na nagbigay ng paraan ang maldita na matanda para harapin ito. Narinig ko lamang ang tinig ng matanda sa aking isipan, makinig kang mabuti, munting brat, sundin mo ang mantra ng iyong kaluluwa, at huwag tumigil sa paghihimok sa buhay na estatwa ng bituin.
Ang banal na kasulatan na ituturo ko sa iyo ay tinatawag na 8 Heavenly Dragon Scriptures. Oras. Okay, please bilisan mo, parang sasabog na ang puso ko. Inip siyang hinimok niyang Yiyo. Bata, wala kang respeto sa mga nakakatanda. Nagmura si Yun Changxi, at pagkatapos ay nagsabi, ang daan ng langit ay malinaw, ang daan ng batas ay nasa harapan, may espiritong tatawagan, ang pinagmulan ng lahat ng bagay, gawing espiritu ang mga dragon, ang 8 direksyon at 6 na direksyon ay ang makalangit na mga dragon, ang 8 makalangit na dragon, ang mga dragon ay umuungal, umakyat sa langit, pababa sa lupa, ang napakalinaw na 3 tunay na dragon ay magkakasama, ang makalangit na 3 totoong umuungal ay magkasama. Malinaw na narinig niyang Yiyo ang isang ganap na misteryosong kulay abong boses, ngunit nang umalangaw-ngaw ang boses ng matanda sa kanyang isipan, nalaman niyang naiintindihan niya ang bawat salita. Sa oras na iyon, sinundan ng Yuan Shen ang matandang lalaki upang kantahin ang spell at bumangon. Mula sa labas, siyang Yiyo ay dumanas ng malaking pagbabago sa sandaling ito. Ang Bee Fairy at ang Little Phoenix na nakaupo sa tabi niya ay nakakita ng mahinang gininto ang liwanag na lumalabas mula kay Yang Yiyo sa sandaling ito, na may walang katulad na mapayapa at sagradong aura. Sa partikular, ang Fate Star God statue sa likod ni Yang Yiyo ay talagang naglabas ng tunog na umalangaw-ngaw sa kalangitan sa sandaling ito. Hindi ito maintindihan ng Bee Fairy, napaka-gray at misteryoso. Nagkataon lang na nabangga ito sa tunog na ginawa ng God Emperor Jiang. Ang Yuan Shen ni Yang Yiyo at ang Fate Star God statue ay orihinal na magkasama. Matapos kantahin ng Yuan Shen sa dagat ng kamalayan ang spell, natural na lumabas ang Fate Star God statue. Sa sandaling sinundan ni Yang Yiyo ang matandang lalaki upang kantahin ang 8 Parts of the Heavenly Dragon Sutra, naramdaman niya na ang kanyang buong puso ay nagsimulang kumalma. Sa oras na ito, siya ay nasa ilalim ng mas kaunting presyon. Pagtingin niya sa itaas, nakita niya na ang dating mayabang na tingin sa mukha ng Diyos na si Emperor Jiang sa pavilion ay nawala ng walang bakas, napalitan ng isang mataimtim na tingin. Natuwa si Yang Yiyo, bumubulong sa sarili, mukhang kapaki-pakinabang talaga ang 8 Heavenly Dragon Scriptures ng matanda. Huwag kang mataranta, brat. Pagkatapos bigkasan ng 3,000 kasulatan, tiyak na mahaharap ang masasamang ito. Sundin mong mabuti ang mantra. Hindi pa lubusang pumuputok ang lakas ng kalaban. Sumunod ay head-on confrontation. Nagmura si Yun Changxi. Alam ko. Pakituloy, hehe, natatawang sabi ni Yang Yiyo. Laking gulat niya nang marinig ang sinabi ng matanda na mayroong 3,000 mantra sa banal na kasulatan. Ito ay simula pa lamang, at ang mukha ng Diyos na si Emperor Jiang ay nagbago. Kung ang lahat ng 3,000 mantra ay binibigkas, hindi alam kung gaano kalakas ang mga ito. Inaasahan ito ni Yang Yiyo. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang tumaas ang tono ng God Emperor Jiang sa pavilion sa tapat, at mabilis na nagbago ang kanyang mga kamay sa gukon. Sa susunod na sandali, ang gukon sa kanyang kamay ay nakitang naglalabas ng dilaw na liwanag. Umuungol. Isang dagandong ang biglang dumating mula sa gukon, o sa halip, ito ay tumunog mula sa dilaw na liwanag, at pagkatapos ay isang kakaibang hayop na mahigit 3 metro ang haba at mahigit 1 metro ang haba ang lumabas mula sa gukon. Ang katawan ay kahawig ng isang leon, na may dilaw na balat at isang maapoy na pulang katawan. Mayroon itong 6 na paa, 4 na pakpak, at isang buntot. Ibinuka nito ang kanyang mga pakpak at paa sa isang dagandong, ibinuka ang dagwang bibig at sinuntok si Yang Yiyo sa isang iglap. Sa oras na ito, ang boses ng matanda ay tumunog, ito ang tunay na anyo ng Diyos Emperor Jiang. Hindi ko inaasahan na isasama ng halimaw na ito ang kanyang likas na mahiwagang kapangyarihan sa tunog ng piano. Siya ay napakatalino. Ungol, dagandong. Sa oras na ito, ang pangalawa, pangatlo, pang-apat. Isang kabuuang 6 na kakaibang hayop ang lumabas mula sa tunog ng piano. Namangha din si Yang Yiyo sa eksenang ito, at pagkatapos marinig ang pagsusuri ng matanda sa Diyos Emperor Jiang, nagkaroon din siya ng kaunting paghanga. Iyon ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang cultivator na maaaring isama ang kanyang mahiwagang kapangyarihan sa tunog ng piano. Bukod dito, ang nag-evolve mula sa tunog ng piano ay ang sarili nitong katawan. Eksaktong ito ang paglalarawan ng orihinal na katawan ng Diyos Emperador Jiang. Ayon sa napapabalitang paglalarawan ng Bee Fairy, ito ay eksaktong ganito. Ang hitsura ay halos katulad ng sa isang leon, ngunit mayroon pa itong ilang mga paa at pakpak. Sa sandaling ito, nang ang isang God Emperor Jiang Beast ay lumipad palabas ng Gukon Land, nakaramdam si Yang Yiyo ng hindi kapani-paniwalang pressure, at ang kanyang puso ay tumibok ng mas mabilis, 12-12 beses na mas mabilis. Gayunpaman, mas bumilis din ang boses ng matanda sa pagbigkas ng spell, at nag-concentrate siya sa pagbigkas ng spell. Ungol, dagandong.
Sa isang kisap mata, 6 na God Emperor Jiang Beast ang nakapalibot sa Donghuang Bell at biglang umungol at naglunsad ng pag-atake. Sa oras na ito, nabigla si Yang Yian. Gayunpaman, narinig na lamang niya ang sinabi ng matanda, "Huwag mo itong pansinin, mabahong bata, tumutok ka sa pagbigkas ng spell, malapit na itong matapos, at kapag natapos na ang 8 bahagi ng Tianlong Sutra, ito na ang oras para patayin ang halimaw na ito. Hayaang umatake sila, at magngangalit ang iyong mga ngipin at hikayatin ang Life Star Statue at hawakan ang Donghuang Bell." Nang marinig ang kwento ng matanda, walang ibang pagpipilian si Yang Yian kundi aminin ito. Boom, boom, boom. Ang 6 na God Emperor Jiang Beasts ay inatake ang Donghuang Bell, na nagdulot ng nakakabinging dagandong. Puff! Iniluwan ni Yang Yiu ang isang subo ng dugo. Pakiramdam niya ay malapit nang gumuho ang Donghuang Bell. Napakalakas ng pag-atake ng 6 na God Emperor River Beasts. Malapit nang mag-collapse ang matandang lalaki. Sabi ni Yang Yiu habang binibigkas niya ang spell. Okay, ang huling pangungusap, hayaan ang masasamang hayop na mabigyan ng hustisya. Natapos magsalita si Yun Changxi, at sumigaw, 8 Heavenly Dragons, lumabas ka. Ang huling salita ay nahulog, at si Yang Yiu ay sumigaw din, 8 Heavenly Dragons ay lumabas. Sa isang iglap, 8 Snow White Sky Dragon ang nag-drill sa katawan ni Yang Yiu at nagmadaling lumabas sa 8 direksyon. Sa susunod na sandali, nawala ang Donghuang Bell, at ang 6 na God Emperor River Beasts ay humagulgol. Sa isang iglap, ang 8 langit na dragon ay nagkapira-piraso at naglaho sa mundo. Pagkatapos, ang babaeng nakaupo sa pavilion, o ang God Emperor Jiang, ay sumigaw, at isang madilaw na halo ang lumitaw sa kanyang buong katawan, unti-unting nagbabago sa kanyang orihinal na anyo, na eksaktong kapareho ng God Emperor River Beast na iginuhit sa Gukon dati. Aminin ni Di Jiang ang pagkatalo at handang maging isang banal na butil. Pagkatapos niyang magsalita, naging isang madilaw-dilaw na kayumangging butil. Kabanata 1733 nandito ka na sa wakas. Tumayo si Yang Yiu at kinuha ang banal na butil ni Emperor Jiang sa kanyang kamay, walang katumbas na buntong hininga. Bagamat walang matinding pakikipaglaban sa masasamang ito ang pinakakapanapanabot na Diyos ng tagapag-alaga. Ngayon ito ay sa wakas ay tapos na. Gayunpaman, ang 8 Tianlong Sutra na itinuro ng matanda sa pagkakataong ito ay talagang magagandang bagay. Mayroon siyang mahiwagang kapangyarihan sa kanyang katawan, na gagamitin upang harapin ang mga pag-atake tulad ng magic sound sa hinaharap. Bilang karagdagan, ang paggamit ng orihinal na kapangyarihan ng kilin ay nagpakita sa kanya ng hindi pangkaraniwang. Ayon sa kahulugan ng matanda, marami siyang makukuha mula sa pag-unawa sa orihinal na kapangyarihan ng kilin sa hinaharap, hindi lamang sa kapangyarihan, kundi pati na rin sa pangunawa ng kilin, na nangangailangan sa kanya na dahan-daang maunawaan. Tapos na ang lahat. Matapos magbago ang eksena, ang mundong ito ng mga huni ng ibon at mga bulaklak ay bumalik sa orihinal nitong posisyon at naging anyo ng isang bulwagan. Sa oras na ito, ang lugar kung saan nagpakita si Yang Yiu at ang iba pa ay isang bulwagan na hindi gaanong naiiba sa nakaraang Water God Temple at sa Luxurious Corpse Hall. May lumabas ding portal sa palasyo ni Emperor Shenjiang, ngunit iba ito sa naunang 2 palasyo. Ang portal ay lumitaw sa harap ng unang 2 palasyo, ngunit ang portal na ito ay nasa likod. Naisip ni Yang Yian na ito na ang huling palasyo. Pagkatapos lumabas sa portal na ito ay ang Heavenly Fox Palace. Ito rin ang magiging core ng tunay na Nine-Tailed Immortal Palace. Ang 3 Dharma Guardian Palaces ay may iba't ibang mga ilusyon. Ang isa pang pagkakaiba ay ang portal na lumitaw sa pangunahing bulwagan ng Emperor Shenjiang ay mukhang isang tunay na pintuan ng pangunahing bulwagan. Hindi ito automatikong bumukas, at walang fairy stone sa loob. Dahil dito, medyo natarante si Yang Yian. Ayon sa convention, hindi ba dapat may mga fairy stone para magbigay ng rewards? Paanong wala? Pagtingin niya sa paligid, nalaman niyang nandoon pa rin ang sinaunang sitar na ginamit ni Emperor Shenjiang noon. Gumagalaw ang puso ni Yang. Hindi kaya ang kayamanan ng palasyong ito ay itong sinaunang Kupido? Habang iniisip niya ito, si Daor sa kanyang balikat ay biglang tumikim ng 2 beses, at sa susunod na sandali ay naging isang gintong liwanag, direktang lumipad sa sinaunang Kupido, at nilamon ang sinaunang Kupido sa isang lagok. Tumili. Bumalik si Daor makalipas ang ilang segundo, tumingkayad sa balikat ni Yang Yian, at napahiyaw. Si Yang Yian lang ang nakakaintindi sa sinabi ni Daor. Sinabi muli ni Daor, ang kayamanang ito ay sa akin. Naghintay ang Bee Fairy at tumingin kay Daor, pagkatapos ay tumingin kay Yang Yian. Naisip niya na masyadong malakas ang panlasa ni Daor, lumulunok ng isang kayamanan ng Gukon. Naranasan na ng lahat ang kapangyarihan nitong Gukon, maging ang Bee Fairy ay naiinggit. Ngunit ngayon ay nilamon na ito ni Daor sa isang kagat, ano ang nangyayari?
Gayunpaman, pagkatapos tingnan ang cute na mga mata ni Dower, mapait na ngumiti lang ang Bee Fairy. Ano pa nga ba ang masasabi niya pagkatapos nitong isubo? Sa pagtingin sa hitsura ni Yang Yian, malinaw na wala siyang balak na pakialaman. Ang kayamanan ng God Emperor Jiang Palace ay talagang gukon na ito, ngunit ngayon ay mura na ito para sa Dower. Hindi gaanong nagbago ang maliit na phoenix. Anyway, isa si Dower sa kanila, kaya hindi na mahalaga. Alam ni Yang Yian na may iba pang nasa tiyan si Dower. Napalunok ang gukon at tiyak na nakolekta. Maganda rin ito. Sa aking impresyon, hindi kailanman humingi ng magic weapon si Dower, o naging interesado sa anumang magic weapon. Ito ang unang pagkakataon na gumawa ng inisyatibo si Dower na lumunok ng magic weapon. I don't know if she will use it in the future, but it doesn't matter, as long as Dower likes it. Natural na naramdaman ni Yang Yiyo ang kakaibang hitsura ng Bee Fairy, at medyo nahihiyang sinabi, paumanhin, Sister Jier, si Dower ay na-spoil ko. Ang Bee Fairy ay natural na hindi masyadong nagsalita para magreklamo, ngunit ngumiti at sinabing, si Dower ay gumawa ng malaking kontribusyon at karapat-dapat sa gukon. Ako ay labis na nagulat. Salamat Sister Jier sa iyong pag-unawa, kung gayon, alis na tayo. Ngumiti si Yang Yiyo. Ngumiti ang Bee Fairy, okay, ang tatlong Diyos na tagapag-alaga ay sa wakas ay naalagaan na, at oras na para makita ang totoong Tianhu Hall. Pagkatapos ay maraming tao ang tumalikod at naglakad patungo sa pintuan ng bulwagan. Walang ipinagbabawal na porma sayon sa pintuan. Sa bahagyang paghila, bumukas ang tila mabigat na pinto ng bulwagan. Sa sandaling bumukas ang pinto, naramdaman ni Yang Yiyo ang dalisay at walang katulad na espiritual na enerhiya ng langit at lupa. May mga bundok at tubig sa labas ng pinto, at talagang maaraw. Pagkatapos umalis sa pangunahing bulwagan, isang puting jade na landas ang kaagad na nakaunat. Daan-daang metro ang layo, isang napakagandang palasyo ang itinayo laban sa bundok. Sa pagbabalik tanaw, may tatlong malalaking bulwagan na matatagpuan sa isang akses, na siyang tatlong templong tagapagtanggol ng Dharma na kanilang napuntahan. Sa pagtingin sa mga palasyong ito sa sandaling ito, nagkaroon ng kaunting pakiramdam ng katotohanan, marahil ito ang tunay na orihinal na anyo. Ang kahangahangang bulwagan na daan-daang metro ang layo ay dapat na ang Heavenly Fox Palace. Makalipas ang mahigit 10 minuto, dumating sina Yang Yian, Bee Fairy, Little Phoenix at Dower sa palasyo sa paanan ng bundok. May napakagandang tarangkahan ng palasyo, at gaya ng inaasahan, nakasulat dito ang tatlong salitang, Heavenly Fox Palace. Nagkaroon din ng napakalakas na pagbabawal, na mahirap iling sa pangunawa. Maaaring kailanganin ni Brother Yon ang tatlong Dharma Protector Beads para makapasok. Paalala ni Bee Fairy sa gilid, medyo excited ang tono niya. Kinailangan ng maraming pagsisikap upang makapasok sa Heavenly Fox Palace. Ito ang walang kamatayang tirahan ng Nine-Tailed Demon Emperor. Imposibleng sabihin na walang kayamanan. Nais ng Bee Fairy na mabawi ang kanyang nakaraang buhay na paglilinang ng Immortal King. Mahirap makahanap ng mga likas na yaman at kayamanan sa mundo ng paglilinang upang suportahan ang kanyang paggaling, at ang Nine-Tailed Immortal Mansion ay isang pagkakataon para sa kanya. Siya ay puno ng mga inaasahan para sa Sky Fox Palace. Siya umaasa na ang lakas at benepisyong makukuha niya rito ay sapat na para sa kanya para mas umunlad, para makabalik siya sa Immortal World. Ayon sa kanyang kasalukuyang cultivation level, kung pupunta siya sa Fairyland, hindi sigurado si Bee Fairy kung nandoon pa rin ang mga dating kaaway niya. Kung sila nga, siya ay mapapahamak kung ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang ay kilala ng kaaway. Gayunpaman, hanggat maaari siyang gumawa ng karagdagang pag-unlad dito, maaari niyang gamitin ang marami sa kanyang mga lihim mula sa kanyang nakaraang buhay, at pagkatapos ay magkakaroon siya ng paraan upang mailigtas ang kanyang buhay. Kaya si Bee Fairy ay puno ng pag-asa para sa Heavenly Fox Palace. Ramdam ni Yang Yiyo ang emosyonal na pagbabago-bago ng Bee Fairy sa tabi niya habang nakatingin siya sa Heavenly Fox Palace, at halos mahulaan niya kung ano ang iniisip ng Bee Fairy sa sandaling ito. Ang marangal na Immortal King level na pag-iral ay nasa antas lamang ng ikalimang pagliko na nakakalat na immortal sa maliit na mundo, hindi man sa antas ng ika-6 na pagliko, at siya ay talagang medyo nanginginig. Naisip ni Yang Yiyo sa sarili na kung talagang may kayamanan ang Heavenly Fox Palace na makakatulong sa Bee Fairy, magiging bukas palad lang siya at tutulungan siya. Matapos makipag-ugnayan kay Feng Xian hanggang ngayon, tinanggap na ni Yang Yiyo ang demonyong Bee Fairy sa kanyang puso, at same time niyang tinawag itong Sister Jier. Nang marinig ang mga salita ng Bee Fairy, naramdaman ni Yang Yian ang kanyang pananabik at nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala, kapatid na Jier, kung ang Heavenly Fox Palace ay talagang may likas na kayamanan na makakatulong sa iyo na mabawi ang iyong cultivation, hindi ko gusto ang alinman sa mga ito.
Ibibigay ko ang lahat sa iyo upang mabawi ang iyong paglilinang. Pagkatapos ng mga salita, iwinagayway ni Yang Yian ang kanyang mga kamay at 3 guardian bead ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Ang Asul na Water God Descendant Bead, ang Cyan Shishi God Bead, at ang Kaki God Emperor Jiang God Bead, 3 guardian bead sa kamay. Sa sandaling lumitaw ang 3 butil, automatiko silang lumutang at dumiretso sa gate ng Heavenly Fox Palace. Sa susunod na sandali, ang 3 butil ay sumabog, asul, berde at dilaw na mga haligi ng liwanag, at sumambulat din na may malakas na momentum ng langit at lupa, na bumubuo ng isang simbolo ng 3 kulay na kapangyarihan, tulad ng isang susi upang mabuksan ang pinto, at sumanib sa gate ng Heavenly Fox Palace sa isang iglap. Boom! Pagkatapos ay bumangon ang halo ng Heavenly Fox Palace, at pagkatapos ng isang putok, bumukas ang pinto. Ang 3 guardian beads ay ganap na nawala. Sa sandaling bumukas ang pinto ng Heavenly Fox Palace, may tunog ng kalikasan. Tuwang-tuwang sinabi ng Bee Fairy, ito ang tunog ng Great Dao. Tiyak na iniwan ito ng Nine-Tailed Demon Emperor. Ito ay isang gantimpala para sa amin na nakatakdang makasama ka. Kapatid na yun, makinig kang mabuti. Ito ay magiging mabuti para sa iyong paglilinang ng iyong estado ng pag-iisip. Magkakaroon ka ng malaking overflow sa iyong pag-unawa sa bottleneck sa hinaharap. Hindi alam ni Yang Yiu kung ano ang tunog ng Great Dao, ngunit nang huminto ito sa kanyang mga tainga, nagkaroon siya ng misteryoso at malinaw na pakiramdam, na parabang ang kanyang estado ng pag-iisip ay lumalaki sa oras na ito. Ito ang nagpasaya sa kanya. Pakiramdam niya ay medyo lumuwag na talaga ang bottleneck ng Great Perfection sa Ascension Realm. Matagal na itong hindi gumagalaw. Ito ay talagang bihira. Siya ay lihim na masaya sa kanyang puso. Talagang karapat-dapat itong maging walang kamatayang tirahan ng asawa ng Panginoon. Ang pakikinig lamang sa gayong misteryosong tunog ay maaaring magkaroon ng merito ng pag-unlad ng estado ng isip at kaluluwa. Gayunpaman, ang tunog na ito ng Great Dao ay hindi nagtagal. Huminto ito sa mahigit 10 paghinga. Pagkatapos ay 4 na halos ang sumambulat mula sa gate. Sa isang iglap, nakatutok na sila sa kanilang 4. Nalaman ni Yang Yiu na sa sumunod na segundo, ang Bee Fairy, ang maliit na Phoenix, si Dower, at ang kanyang sarili ay natakpan ng halo. Masyadong mabilis ang 4 na halos, at ang 4 sa kanila ay tulala pa at walang puwang upang mag-react. Ang ikinatakot ni Yang Yiu ay na matapos mabalot ng 4 na halos ng liwanag sa main hall, hindi siya makagalaw. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng pagkahilo at naramdaman ang pag-ikot ng mundo. Siyempre, ang pagkahilo na ito ay tumagal ng ilang sandali ngunit pagkatapos ay nawala. Pagkatapos, sa tuwing imulat niya ang kanyang mga mata, naririnig niya ang isang tinig na may hinanakit sa kanyang mga tainga, "Fuck you, you are finally here. Higit 10,000 taon na akong naghihintay sa iyo." Ito ay parang boses ng babae, na nagbigay kay Yang Yiu ng tunay na kalikasan, na parang nakakatunaw ng mga tao. Sa sumunod na segundo, sa wakas ay iminulat niya ang kanyang mga mata. Nang tumingala siya at nakita ang taong nakatayo sa kanyang harapan, biglang sumabog ang kanyang isipan at nahulog siya sa isang blanko. Kabanata 1734, ang taong nabulag ng lihim ng langit. Nablangko ang isip ni Yang Yiu, hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil nabigla siya sa kagandahan ng babaeng nasa harapan niya. Naglakas loob siyang sabihin na hindi pa siya nakakita ng ganoong kahangahangang magandang babae. Tila siya ay nasa 20s, na may 9 bonbon sa estilong Wangxian, isang 1 Ian Jiking na hairpin na ipinasok pa ila sa kanyang ulo, isang mod gold silk gauze elk bamboo fan sa kanyang kamay, isang cherry red su na bordado na yuhua brocade shirt, at isang pares ng bawak siyang flower pattern sa kanyang cloud head na brocade. Ay puno ng marangal na ugali mula ulo hanggang paa. Ang pinakamahalagang bagay ay pagkatapos na tingnan ni Yang Yiu ang kanyang mga mata, tila ang kanyang kaluluwa ay nahook out sa isang iglap, at naramdaman niya na ang kanyang kaluluwa ay hindi mapipigilan at malapit nang umalis sa kanyang katawan. Ito. Hindi naman sa hindi pa siya nakakita ng mga dilag. Ang hitsura ng ilan sa kanyang mga kababaihan ay itinuturing na unang klase sa mundo. Ngunit ang babae sa kanyang harapan ay nagbigay sa kanya ng lubos na hindi pagkakasundo. Sa unang tingin, siya ay kapansin-pansin, at ang mga salita tulad ng kaakit-akit, kaakit-akit, at mapang-akit ay maaaring gamitin upang ilarawan siya. Sa kabilang banda, ginawa niya ang mga tao na huwag maglakas loob na manlapastangan, at nadama na isang kasalanan ang tumingin pa sa kanya. Sa mahabang panahon, blanko ang kanyang isip. Sa oras na ito, narinig niyang muling sinabi ng babae, 10,000 taon na ang nakalipas, wala kang konsensya. Ang mga salitang may kaunting pag-iyak, kaunting enchantment, at kaunting awa, ay halos gumuho ang puso ni Yang Yiu. Ang kaluluwa ay nagsimulang mag-alinlangan. Sa kabutihang palad, sa oras na ito, nakaramdam lamang siya ng pagkabigla sa buong katawan, at ang kanyang kamalayan ay naging isang bystander.
Ngunit sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Kung ito ay magpapatuloy ng ganito, ang kanyang paglilinang ay magiging walang kabuluhan sa harap ng babaeng ito. Kasabay nito, alam niyang ang matanda na ang umuupo sa kanyang katawan sa sandaling ito. Biglang lumiwanag ang isip niya. Biglang naunawaan ni Yang Yiyo na ang taong nakatakdang makasama sa Fox Palace na binanggit ng mga inapo ng Water God noon ay hindi ang kanyang sarili, o ang maliit na Phoenix, o ang Bee Fairy at Dower. Ito ay ang kanyang sariling patay na matandang si Yun Changxi. Nagkakilala sila, nagkita silang lahat. Hindi inaasahan, ngunit makatwiran. Ito ang Nine-Tailed Immortal Palace, at ito rin ang immortal na palasyo ng asawa ng kanyang amo. Ang nakatalagang tao na hinihintay ng asawa ng Master, ang Nine-Tailed Demon Emperor, ay ang matanda. Master at asawa ng Master, ito ay masyadong normal. Tila ang asawa ng Master, ang Nine-Tailed Demon Emperor, ay nakalkula na ang pagbabalik ng matanda, o ang pagbabalik ng kanyang disipulo sa Nine-Tailed Immortal Palace mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas. Hindi ba? Masyadong magical ito. Matapos maging matabang tagamasid ang kamalayan ni Yang Yiyan, nang walang impluwensya ng asawa ng Master, sa wakas ay bumalik sa normal ang kanyang pag-iisip at nakapag-isip siya. Ngunit sa oras na ito ay handa siyang manood at tingnan kung ano ang sasabihin ng matanda sa asawa ng amo. Isa itong malaking tsismis. Ang unang asawa ng namatay na matandang lalaki, at ang asawa ng Master na nakilala niya sa unang pagkakataon, ay isang Nine-Tailed Demon Emperor level na pag-iral sa sandaling siya ay umakyat sa entablado, na napakahusay. Ngunit sa kanyang puso, medyo hindi pa rin masaya si Yang. Bakit ang asawa ng Panginoong ito ay kumuha ng 3 Diyos na tagapag-alaga upang bantayan siya at bigyan ang sarili ng napakalaking problema? Ito ay isang buhay at kamatayang labanan. Siyempre, ang 3 Diyos na tagapag-alaga ay pawang mga split spirit, sila ay mga espiritu. Kung umiiral ang totoong katawan, matagal na siyang namatay. Sa oras na ito, naramdaman niyang iyon na ang matandang lalaki, na palaging kalmado, ay talagang nanginginig sa lahat sa sandaling ito. Tumingin siya sa babaeng nasa harapan niya at sinabi sa nanginginig na boses, Shanji. Shanji. Ito ang pangalang narinig ni Yang Yiyo na tinawag ng matanda. Ito ay napaka-dominanti at espesyal. Malinaw na iyon ang pangalan ng asawa ng Master, ang Nine-Tailed Demon Emperor. Nagdusa ka. Ang matanda ay nagpatuloy sa pagsasalita, at pagkatapos ay hinawakan ni Shang Chen ang kanyang kamay. Pero, sa sumunod na segundo, dumaan ang mga kamay ng matanda sa katawan ng asawa ng amo na si Chanji. Ang naiwan ko lamang ay isang tipak ng soul clone, hindi ang pangunahing katawan. Sa oras na ito, narinig ni Yang Yiyo na nagsalita ang asawa ng Master. No wonder. Tahimik na nakamasid si Yang Yiyo. Ikaw. Ang palaging nangingibabaw na imahe ng matanda ay gumuho sa sandaling ito. Pagharap sa asawa ng amo ay punong-puno ng lamang at may gustong sabihin pero hindi niya sinabi. Talagang pinabagsak nito ang imahe sa isip ni Yang Yiyo. May kabayanihan at malambing din pala ang patay na matanda. Ikaw damned bastard, dahil lang sa sinadya ko at nakipag-away sa iyo, hindi ka pumunta sa akin. Reklamo ni Chanji, ngunit hindi maitago ng kanyang mga salita ang kanyang pagmamahal kay Yun Changxi. Sayang. Hindi, masyadong komplikado ang usapin. Pinagmamasdan akong mabuti ng ilang matatandang lalaki at minamaliit ng aking mga kaaway. Paano ako mangangahas na lumapit sa iyo? Maya-maya, naisipan kong puntahan ka, pero hindi ko inaasahan na madaya ako at magiging ganito. Kung hindi ko nakilala ang mabahong batang ito at tinanggap ko siya bilang apprentice ko, hinding-hindi na kami magkikita pa sa buhay na ito, bamantong hininga si Yun Changxi. Pagkatapos ay narinig ni Yang Yiyo ang asawa ni Master na si Chanji na nagsabing muli, nang marinig ko ang balita ng iyong kamatayan, bumalik ako sa Fairyland. Hindi ako naniniwalang mamamatay ka. Itinayo ko ang pormasayo ng Chanji ng aking angkan at nagdeduce ng hexagram. Noon ko lang nalaman na kalahating patay ka na. Ngayon ay tila isa ka na lang nalalabi na kaluluwa. At alam kong ang kamatayan mo ay binalangkas ng isang matandang diwata. Napag-isipan ko rin na isang araw makalipas ang 10,000 taon, isang taong magtatago ng mga lihim ng langit ay darating sa Sky Fox Palace. Malinaw kung hinuhusgahan ka, ngunit ang mga lihim ng langit ay nagbago sa isang taong nagtago ng mga lihim ng langit. Bago umalis, hindi ako mapakali, kaya hiniling ko sa 3 tagapag-alaga sa ilalim ng aking upuan na iwan ang kanilang mga clone at magic beads upang bantayan ang lugar na ito. Ngayon tila ito ang iyong munting alagad, ngunit hindi ko inasahan na siya pala ay isang taong kayang manlinlang ng mga lihim ng langit. Pero ayos lang, anyway, sa wakas alam ko na nasa mundo ka pa. Kapag narinig ito ni Yang Yiyo, nakaramdam siya ng pagkabigla sa buong katawan niya. Siya pala ang hinihinuhan ng asawa ng amo. Anong uri ng tao ang maaaring linlangan ang mga lihim ng langit? Kaya pa nga ng asawa ng amo ang matanda, pero hindi niya naisip ang sarili.
Anong uri ng tao ang maaaring linlangan ang mga lihim ng langit? Sa oras na ito, ang matanda ay nagsabi, oo, ito ay ang tadhana ng langit na maging isang guro at disipulo sa batang ito. Tanong ng matanda sa huling pangungusap. I can't see through it. I can't see through it at all. Noon, gusto kong i-deduce ito ng malalim, pero na-backfire ako. Mukhang hindi ordinaryong tao ang munting alagad mo. Sabi ni Chanji sa pagkakataong ito. Ito ay normal. Ang mga taong makikilala sa pamamagitan ng Chenkunpot ay natural na hindi simple. Napabuntong hininga si Yun Changxi. Chenkunpot. Ano yun? Tanong ni Tianji. Sa oras na ito, narinig niyang Yiyo na may depresyon na sinabi ng matandang lalaki, noon, pumasok ako sa lugar na iyon, kasama ang mga matandang bastard na iyon sa mundo ng mga engkanto. Nang maglaon, ako ay binalak nila laban sa kanila at namatay. Sa huling sandali, nakuha ko ang Chenkunpot. Noon lamang ako nakahawak sa aking natitirang kaluluwa at nakaligtas sa Chenkunpot. Masasabing ako at ang mga bastard na iyon sa mundo ng mga engkanto ay itinaya ang aming buhay upang makapasok sa lugar na iyon, para lamang sa Chenkunpot, ngunit binayaran ko ang halaga ng aking buhay. Nang maglaon, kinuha ako ng Chenkunpot, at nang maglaon ay ang mabahong batang ito ang nakakuha ng kalamangan. Hindi ko talaga moari. Ako ang pinakamataas na 12 kapigatian na nakakalat na walang kamatayan, bakit hindi ako nagustuhan ng Chenkunpot, ngunit nagustuhan ko ang batang ito. Anyway, kinikilala ng Chenkunpot ang mabahong batang ito bilang amo nito. Ngunit muli, lahat ng bagay sa mundo ay tinutukoy ng kapalaran. Ang natitirang kaluluwa ko ay hawak ng Chenkunpot, ngunit binuksan ng batang ito ang Chenkunpot, na nagpapahintulot sa akin na bumalik. Kung hindi, tuluyan na akong makulong sa Chenkunpot. Ito ang kalooban ng Diyos. Ikaw, ang ibig mong sabihin ay nagkaproblema ka dahil nagpunta ka sa lugar na iyon, noong taong iyon, at ang mga bastos na iyon ang nag-frame sa iyo. Papatay na tanong ni Tianji. Tama, sino pa sa mundo ang makakapag-frame sa akin maliban sa mga bastos na iyon? Malungkot na sabi ni Yun Tianxi. Sinabi ni Tianji, kung gayon nahanap mo na ang tamang tao. Tianji, hindi ka dapat kumilos ng padalos-dalos, pupunta ako at makikipag-usap sa mga bastos na iyon, hindi ka kakampi para sa kanila. Mabilis na nagsalita si Yun Tianxi. Damn it, I'm just a whip of soul now, I don't know what I'm doing. Baka nag-aaway na sila sa fairy world. Ito. Bilasan mo at bumalik ka sa mundo ng diwata kasama ang iyong kaluluwa, huwag kang padalos-dalos, at sabihin sa kanila na huwag gulo, hintayin mo ang aking pagbabalik. Ang mga bastos na iyon ay may utang sa akin, ako mismo ang babawi, huwag kang makialam, hindi ka nila kapareha. You dumb bastard, iniisip mo pa rin yung mga vixen mo. Hindi ko makontrol ang ginagawa nila, Hindi ka ba vixen? Ikaw. Nakikinig siyang Yiyo sa pag-uusap ng matanda at ng asawa ng kanyang amo. Nang marinig niya ang sinabi ng matanda na ang asawa ng kanyang amo ay isang vixen, hindi na niya napigil ang matawa. Paf! Anong nakakatawa, brat? Bigla niyang narinig ang pagmumura ng matanda, at pagkatapos ay naramdaman niya ang isang itim na screen sa harap ng kanyang mga mata. Pakiramdam niyang Yiyo ay wala siyang nakikita o naririnig, at alam niya na ang matanda ay gumawa ng spell para masilyo ang kanyang anim na pandama. Huwag mong tatakpan ang aking kamalayan, maldito kang matanda. Matagal siyang nagmura at wala siyang narinig. Siya ay ganap na nakakulong sa maliit na madilim na silid. Hindi narinig niyang Yiyo ang sinabi ng matanda at ng asawa ng kanyang amo na si Chanji pagkatapos. Kabanata 1735, ang hardin ng espiritual na medisina ay binabantayan pa rin. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas bago naramdaman niyang Yiyo na lumiwanag ang kanyang paningin at nabawi ang kalayaan ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang kaluluwa ng matanda ang umalis sa kanyang katawan. Ang asawa ng master na si Chanji sa main hall ay nawala. Walang kamalay-malay, nagtanong siyang Yiyo sa kanyang isip, nasaan ang asawa ng amo ng matandang lalaki. Isa lamang akong clone ng kaluluwa. Umalis ako at bumalik sa aking katawan. Sa oras na ito, narinig niyang Yiyo ang pag-uusap ng matandang lalaki, at talagang napakalungkot niya. Narinig niyang Yiyo na masama ang pakiramdam ng matanda, at hindi na siya nang ahas na magtanong pa. Sa oras na ito, tumingin siya sa paligid, ngunit hindi nakita ang mga figure ni Feng Xian, Xiao Fengwang at Daor. Kinabahan siya at nagtanong, nawawala ang matanda, sina Xiao Fengwang at Daor. Tinanong mo ba ang asawa ng aking amo kung saan nila dinala ang mga ito? Sinabi ni Yun Changxi, ang bawat isa sa kanila ay may pagkakataon dito. Lahat sila ay maayos. Huwag mag-alala. Yang. Nakahinga ng maluwag si Yiyo matapos marinig ito. Buti na lang maayos silang lahat. Gayunpaman, nang marinig niyang sinabi ng matanda na ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang pagkakataon, naisip niya ang kanyang sarili at nakangiting sinabi, matanda, mabuti ba ako?
Ang asawa ng iyong Panginoon ay may 5 buto na natitira para sa iyo, bilang isang regalo para sa iyo, isang junior, sa lupa. Sabi ni Yun Changxi. Tumingin si Yang Yiyo at nakitang may kung ano sa lupa. Kung titignan ay 5 butil lang ng bigas ang mga ito, pero 5 kulay ang mga ito at napakaganda. Ika-4 na matandang lalaki, niloloko mo ba ako? Hindi ba't 5 butil lang ng bigas ito? Anong uri ng kayamanan ito? Naabot ko na ang dakilang kasakdalan ng Ascension Realm at kailangan kong kumain. Bukod dito, mayroon lamang 5 butil ng kanin, na hindi sapat para sa isang mangkok ng kanin. Reklamo ni Yang. Damn boy, sa tingin mo ba napakakuripot ng asawa ng iyong amo, na siyang marangal na Demon Emperor? Bigyan ka lang ng 5 butil ng bigas. Nagmura kaagad si Yun Changxi. Pinag-isipan ito at tama. Ang asawa ng Master ay isang 9-tailed Celestial Fox at isang Demon Emperor level na pag-iral, kaya hindi siya magiging napakakuripot. So ang 5 kulay na bigas na ito ay may espesyal na pangalan. Sa wakas ay kinuha ni Yang Yiyo ang 5 butil ng bigas na naglalabas ng 5 kulay halos sa lupa sa kanyang palad habang nagsasalita. Kalokohan, ang 5 kulay na palay na ito ay isinilang sa simula ng mundo, at naglalaman ito ng pinakapinong 5 elementong kapangyarihan. Ang 5 kulay na palay ng pagtitiyaga ay maihahambing sa matataas na gradong batong engkanto. Ang iniwan sa iyo ng asawa ng iyong amo ay mga buto. Mga buto, alam mo ba? Mga buto na maaaring itanim, lumago sa loob ng 100 taon, at maabot ang mga ito sa loob ng 100 taon, at maabot ang mga ito sa loob ng 100 taon. Para magsanay. Nang humingi ng 5 kulay na buto ng palay ang iyong amo sa asawa ng iyong amo, tumanggi itong ibigay sa kanya. Ito ay isang kayamanan na natatangi sa royal family ng 9-tailed Sky Fox clan. Hindi lamang ito maaaring kainin para sa pagsasanay, ngunit maaari rin itong gamitin upang gumawa ng mga tabletas at gamot, patuloy na nagsasalita si Yun Changxi. Nakinig si Yang Yiyo na kumikinang ang kanyang mga mata. Nang hawakan niya ito sa kanyang palad ay naramdaman din niyang iba ang 5 butil ng 5 kulay na palay na ito. Bagamat napakaliit nila, taglay nila ang kamangha-manghang kapangyarihang ito. Matapos itong maingat na maramdaman, ang 5 binhi ay eksaktong 5 katangian ng kapangyarihan, kabilang ang 5 elemento ng ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa. Kaagad, nakahanap siya ng isang lugar sa espasyo ng Chenkun Pot at itinanim ito. Ayon sa matanda, nangangailangan ng 100 taon upang lumaki at 100 taon upang maging mature, ngunit mayroon siyang tubig ng buhay, kaya ang problemang ito ay natural na wala sa tanong. Sa hinaharap, ang espasyo ng Chenkun Pot ay magkakaroon ng isa pang tunay na kayamanan. Ang Chenkun Pot ay mayroon na ngayong tubig ng buhay, ang Spirit Peach, at ang mga dahon ng 5 kulog. Ngayon sa pagdaragdag ng 5 kulay na bigas, mayroong 4 na dakilang kayamanan. Siyempre, ang Chenkun Pot ay mayroon ding iba pang likas na kayamanan, ngunit ang 4 na ito ang pinakamahusay. Sa pagkakataong ito, tapos na ang usapin ng pagpunta sa 9-tailed Immortal Mansion. Ang bawat isa ay may natamo. Ang pangunahing punto ay nakilala ng matanda ang asawa ng unang Panginoon, at mas masaya pa siyang makilala ang asawa ng isang Panginoon. Ang susi ay ang asawa ng master na ito ay napakahusay, at siya rin ang 9-tailed Demon Emperor. Ang mga clone ng 3 Diyos na tagapag-alaga sa ilalim ng kanyang upuan ay napakalakas, at ang asawa ng Panginoong ito ay may kakayahan din na tukuyin ang mga lihim ng langit. In short, masarap sa pakiramdam. Kahit na ang natitirang kaluluwa ay naghiwalay at umalis, nag-iwan ito ng malalim na impresyon kay Yang Yiyo. Pagkatapos ay tinanong ni Yang Yiyo ang matanda, "Matanda, ano ang sinabi mo sa asawa ng aking Panginoon sa huli?" Nagmura si Yun Changxi, "Bakit ang dami mong tanong, bata? Tara na, hinihintay ka na ni Xiao Fengwang at ng iba pa sa labas. Kung ayaw mong sabihin, edi huwag mong sabihin. Hindi ako makikinig." Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at tumalikod upang maglakad patungo sa gate. Sa oras na ito, bumalik sa normal ang bulwagan. Parang ordinaryong palasyo na may tarangkahan. Nang itulak ni Yang Yiyo ang pinto at lumabas, nakita niya sina Xiao Fengwang, Feng Xian at Dower na naghihintay sa kanya sa labas. Bago pumasok sa bulwagan, nagkahiwalay silang 4, at nagkaroon ng pagkakataon ang bawat isa. Bagamat hindi niya alam kung ano ang pagkakataon, ang unang tingin ni Yang Yiyo ay nahulog kay Feng Xian, at naramdaman niya na ang hininga ni Feng Xian ay lumakas at lumakas. Tila nagkaroon siya ng pagkakataon at pinahusay ang kanyang paglilinang. Si Xiao Fengwang at Dower ay medyo naiiba din. Si Xiao Fengwang ay may mahabang hininga, at si Dower ay mas espiritual. Una, tumingin sa Bee Fairy, ngumiti si Yang Yian at sinabing, "Congratulations, Sister Jier, mukhang bumuti ng husto ang iyong cultivation." Sa sandaling ito, ang Bee Fairy ay nakangiti, at sinabi na may di nagkukunwaring ngiti, "Haha, buong 180 taon na akong nagmumuni-muni.
Kung walang pag-unlad, ito ay magiging napakawalang silbi. Sister, pumasok na ako ngayon sa huling yugto ng Golden Fairy. Pagkatapos ng karagdagang pag-unlad, maaari na akong pumunta sa Fairyland. Gusto rin ni Brother Yun na magpasalamat sa iyo sa pagkakataong ito, at sa iyo. Daor, hindi makakapasok si ate sa Nine-Tailed Fairy Mansion. Si Yang Yian noon. Natigilan siya nang marinig ang sinabi ng Bee Fairy na 180 taon na siyang nagmumuni-muni. Naramdaman na lang niya na pagkatapos mabuklod ng matanda ang kanyang kamalayan, nakatulog siya sandali, at 180 taon na ang lumipas. Pagkatapos, maingat na pagkalkula, ito ay eksaktong 180 taon. Namanhid ngayon si Yang Yian sa kasabihang walang oras sa paglilinang. Noong bata pa ako, nakikinig ako sa mga kwento ng matanda sa puno ng baryo. Ang mga Diyos ay natulog sa tagsibol, tag-araw, taglagas at taglamig nang hindi alam ang lamig at init. Mabilis na lumipas ang oras. Matapos ay adjust ng kaunti ang kanyang mood, ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, dapat sabihin na lahat ay may pagkakataon. Anyway, binabati ko si Sister Gier. Ganoon din. Binabati din ni ate si Kuya Yun. Matapos mag-congratulate ang dalawa, ito ay isang bagay ng paglabas. Ang daan pabalik ay mas madali. Bago pumunta dito, nalampasan na nila ang 5 antas at napatay ang 6 na general para basagin ang ilusyon ng palasyo ng engkanto. Sa madaling salita, pagkatapos umalis ang espiritu ng asawa ni Master na si Chanji, ang Nine-Tailed Fairy Palace ay naging isang ordinaryong palasyo ng engkanto, at ang espiritual na kamalayan ay hindi na pinaghigpitan. Ang labasan ay sa bundok kung saan sila pumasok noon, at maaari silang lumabas ng direkta. Walang nagtanong sa isa't isa kung anong mga pagkakataon ang kanilang natamo matapos makapasok sa Heavenly Fox Palace, at kung anong mga kayamanan ang kanilang nakuha. Gayunpaman, lahat ay nakakuha ng isang bagay, at ang labis na pagtatanong ay magiging masama. Nag-propose si Bee Fairy na umalis. Pagkatapos niyang lumabas, maghahanda na siyang bumalik sa Fairyland. Ngayon ang kanyang paglilinang ay sa wakas ay umabot na sa kanyang tono, ang huling yugto ng Golden Fairy, at may kakayahan siyang bumalik sa Fairyland upang protektahan ang kanyang sarili. Para kay Yang Yiyo, ayaw pa niyang umalis, dahil nakatutok ang mga mata niya sa iba't ibang espiritual na gamot at prutas sa asawa ni Master Nine-Tailed Fairy Palace. Ang mga likas na kayamanan na ito ay maaaring hindi karapat-dapat para sa Bee Fairy, isang demonyong diwata, ngunit lahat ng ito ay mabubuting bagay para sa kanya, Yang Yiyo. Ang isang random na pagwawalis ng kanyang banal na kahulugan ay maghahayag ng libu-libong taon ng mga espiritual na gamot, at kahit 10,000 taon ng mga espiritual na gamot. Ang lugar na ito ay sarado sa loob ng 10,000 taon, at ang mga likas na materyales at kayamanan sa hardin ng espiritual na gamot at hardin ng espiritual na prutas ay napakataas na ng uri ng mga kayamanan. Kakailanganin niyang pinuhin ang marami sa kanila upang makagawa ng mga table tasks, at mayroon siyang pamilya, ilang anak, kaibigan, kapatid, at mga disipulo, na lahat ay nangangailangan ng mga espiritual na gamot at espiritual na mga bunga. Hindi ba't malaking kawalan kung pakakawalan niya sila? Kaya ngumiti si Yang at sinabi sa Bee Fairy, Sister Gier, mauna ka. Gusto kong mangolekta ng mga espiritual na gamot. Hindi ako katulad ni Sister Gier, na nasa immortal na antas na. Isa pa akong cultivator at kailangan ko ang mga espiritual na gamot na ito. Saglit na natigilan ang Bee Fairy nang marinig niya ang sinabi ni Yang Yian, ngunit alam din niyang nagsasabi ng totoo si Yang Yian, at bahagyang ngumiti at sinabing, sige, mauna na si Sister. Kung mayroon man, maaari mong ipatawag si Sister sa pamamagitan ng Beetail Needle na ibinigay sa iyo ni Sister. Hindi ito direktang makaabot sa iyo noon, ngunit ngayon maaari na. Sige, salamat kay Sister Gier. Nagpasalamat si Yang Yian sa kanya. Pagkatapos ay lumutang ang Bee Fairy. Dinala ni Yang Yian sina Xiao Fengwang at Daor sa Spiritual Medicine Garden ng Nine-Tailed Immortal Mansion. Handa na siyang walisin at kunin ang lahat dito. Kung tutusin, bagay sila ng asawa ng kanyang amo. Naisip niyang hindi siya masisisi ng asawa ng kanyang amo na si Chanji sa hinaharap kapag napunta siya sa mundo ng engkanto. Ang buong Nine-Tailed Immortal Mansion, bagamat tinawag itong Fairy Mansion, ay talagang isang malaking lambak na sakop ng isang formation, at isa rin itong lugar na kabilang sa maliit na mundo ng demonyo. Alam ni Yang Yian na ito talaga ang pansamantalang tirahan ng asawa ni Master na si Chanji. Makalipas ang mahigit 10 minuto, dinala ni Yang Yian sina Xiao Fengwang at Daor sa hardin ng espiritual na gamot. Ngunit nalaman niya na talagang mayroong isang pormasayon na sumasakop dito, at tila ito ay isang pormasayon ng pataas na antas ng kaharian, na hindi masyadong katulad ng grado ng Nine-Tailed Immortal Mansion. Ito ay hindi isang misteryosong pormasayon, ngunit isang nagtatanggol na pormasayon. Ang ganitong uri ng pormasayon ay natural na hindi siya mapipigilan, at bigla niyang sinampal ng palad ang pormasayon. Nasira ang formation sa pamamagitan ng boom.
Ngunit sa sumunod na sandali, isang pasaway ang narinig. Sino ang napakapangahas? Parang boses babae. Mayroon bang nagbabantay sa hardin ng espiritual na gamot? Naguguluhan si Yang Yian. Wala na ang tatlong Diyos na tagapag-alaga, ngunit may tao pa rin dito. Sa isang kisap mata, isang daloy ng liwanag ang dumating, at tumawa si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na makikilala niya ang isang matandang kakilala dito. Kabanata 1736, Fox Bloodline Level 5. Nang makita ni Yang Yian ang pamilyar na taong ito, tumawa siya at bamulong na ito ang tahanan ng mga Fox, at lahat ng nakilala niya ay isang Fox. Senior Chanho, nagkita tayong muli. Ngumiti si Yang Yian at bumati. Ang taong sumalubong sa kanya ay si Chanho mula sa Shanghai Realm, ang amo ni Xing Binbin. Nang matagpuan niya si Xing Binbin, ito ay nang sumiklab ang panloob na salungatan ng Shanghai Sect. Sina Xing Binbin at Chanho ay hindi kasama ng kanilang buong sekta. Matapos tumulong si Yang Yian na lutisin ang gulo, natapos ang relasyon ng master-disciple sa pagitan ni Chanho at Xing Binbin. Pagkatapos ng panahong iyon, sinundan siya ni Xing Binbin upang bisitahin ang Yunmen Fairyland. Inimbitahan din niya si Chanho sa Yunmen Fairyland, ngunit tumanggi si Chanho at sinabing gusto niyang maglakbay. Ang pagkalkula ng oras, halos 300 taon na ang lumipas. Hindi ko inaasahan na makikilala ko si Chanho sa Nine-Tailed Fairy Mansion sa Little Demon Realm ngayon. Kailangang sabihin na ito ay kapalaran. Ngunit medyo naguluhan si Yang Yian. Ang Nine-Tailed Fairy Mansion ay binabantayan ng isang malaking pormasayon. Dumating siya sa ganitong paraan, at nasa Spiritual Medicine Garden pa rin siya pagkatapos pumasok. Iniisip ang espiritual na gamot, mapait na ngumiti si Yang Yian. Hindi na kailangang magtanong kung ang Sky Fox ay nasa hardin ng espiritual na gamot. Ang espiritual na gamot sa loob ay nasa panganib. Speaking of it, napakalalim talaga ng kapalaran sa Sky Fox. Sa labanan ng pagsira ng langit sa mundo ng bundok at dagat, nagsimulang bumuo ng isang bono ang labanan ng Huaqilyang. Nakilala niya ang Sky Fox, Xuanwu at Xiao Di Xian Tangtang. Siya ay nasa mundo ng paglilinang. Kahit bihira silang magkita, maganda naman ang relasyon nila sa isa't isa. Gusto rin ni Yang Yian na makipag-ugnayan sa Sky Fox. Sa labanan ng langit sa mundo ng bundok at dagat, siya, ang maliit na Phoenix, ang Sky Fox, ang Xuanwu, at ang Xiao Di Xian Tangtang ay pinatay si Huaqilyang, sinira ang Sky Formation, binuksan ang channel sa pagitan ng mundo ng bundok at dagat at ng mga magsasaka, at gumawa ng malaking kontribusyon sa mundo ng bundok at dagat. Ang pagkakaibigan dito ay hindi maihahambing sa mga tagalabas. Ngayon ay napakasaya ni Yang Yian na makitang muli ang Sky Fox. Para naman kay Chanho, inakala niya na ito ay isang taong lumabag sa kanyang tribo, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay si Yang Yiu. Natigilan siya saglit at saka tumawa, sinabi ni Kuya Yon noong nakaraan na tawagin mo akong ate, bakit senior ang tawag mo sa akin? Ganon na ba ako katanda? Saglit na hindi nakaimik si Yang Yiu. Palagi siyang nakabatay sa henerasyon ni Xing Binbin. Si Xing Binbin ay apprentice ni Chanho, kaya natural na kailangan niyang tawagan si Chanho na senior. Ngunit ngayon ang master-apprentice na relasyon ni Xing Binbin at Chanho ay natapos na at wala na. Kakatawag lang ni Yang Yiu sa kanyang senior. Sa pagtingin sa kaakit-akit ng ngiti ni Chanho, si Yang Yiu ay nanginginig sa kanyang puso at palihim na bamulong sa kanyang puso, damn it, ang Fox Tribe ay isinilang lahat upang maging kaakit-akit. Hindi na ako nang ahas na tumingin pa sa kanila. Hindi ko matiis. Si Master Chanji mismo ang Supreme Demon Emperor. Isang clone lang ng kaluluwa niya ay halos magulo na ang puso niya sa tao. Hindi na siya naglakas loob na tumingin pa sa kanya, at wala man lang kahit katiting na kalapastanganan sa puso niya. Ang kasalukuyang Sky Fox ay hindi gaanong kaakit-akit. Siyempre, ang kagandahan ng Sky Fox ay hindi may kukumpara sa asawa ng guro, si Tianji, ngunit ito rin ang nagpapabilis sa tibok ng puso ni Yang Yian at namumula ang kanyang mukha. Siyempre, nalaman ni Yang Yian na kapag tumingin siya sa Sky Fox, maaari siyang magkaroon ng mga pagnanasa sa kanyang puso, at hindi niya nakita ang pag-iisip ng asawa ng guro na si Tianji na hindi manggahas na lapastanganan. Sa pag-iisip ng mabuti, alam niya na ito ay dahil hindi sapat ang pagtatanim ng Sky Fox. Pagkatapos, halos 300 taon ng hindi pagkikita, ang paglilinang ng Sky Fox ay pumasok na sa unang antas ng Ascension Realm, na isang mahusay na pagpapabuti. Gayunpaman, kumpara sa asawa ng master na si Tianji, ang paglilinang ng Sky Fox ay 100,000 milya ang layo. Kaya alam niyang na hindi siya nang ahas na lapastanganan nang tumingin siya sa asawa ng guro, ngunit sa sandaling ito, natukso siyang mahalin ang Sky Fox. Ito ang natural na alindog ng Fox Clan. Ito ay hindi na siya ay walang konsentrasyon, o ang Sky Fox ay nang-aakit sa mga tao. Ito ang natural na alindog na ibinigay ng Diyos sa Fox Clan.
Nakikinig sa humahajijek na tawa ng Sky Fox, si Yang Yian ay nakaiwas lamang ng tingin at hindi na naglakas loob na tumingin pa sa Sky Fox. Alam din niya na ito ay dahil ang kanyang konsentrasyon sa paglilinang ay hindi sapat. Kailangan ko pang linangin ang isip ko. Palihim na ungol ni Yang. Ngunit tinawag pa rin niya si Chanho, Sister Chanho. He had to call her, hindi ba niya narinig na sobrang sama ng loob niya? Kasabay nito, naunawaan ni Yang Yiyo ang isang katotohanan, kahit sa ang mundo, ang mga babae, tulad ng mga nilalang, ay laging gustong maging bata, at ayaw nilang tawaging matanda, o mukhang matanda. Nang marinig ni Chanho na tinawag ni Yang Yiyo ang kanyang kapatid, agad itong ngumiti at humajijek. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na tumingala muli sa kanya, at nalaman niyang tumibok ng malakas ang puso niya. Sinasabi ng alamat na ang isang ngiti ay maaaring ibagsak ang lungsod, at ang isa pang ngiti ay maaaring magpabagsak sa bansa. Natatakot ako na ito ay tungkol sa ganitong uri ng Fox Girl. Napabuntong hininga si Yang Yiyo sa kanyang puso, at pasimpleng ibinaling ang kanyang ulo at tumingin sa gilid. Natatakot siya na baka pagmasdan pa niya ito ay hindi na niya mapigilan ang masasamang iniisip sa kanyang puso at makagawa ng masama. Iniba din niya ang usapan at nagtanong, Sister Chanho, paano ka nakarating sa Nine-Tailed Immortal Mansion? Hindi madaling makapasok dito. Nang marinig ang tanong ni Yang Yiyo, ngumiti si Chanho at nagsabi, pagkatapos kong makipaghiwalay sa iyo sa taong iyon, nagsimula akong maglakbay sa mundo ng paglilinang, at kalaunan ay napunta sa maliit na mundo ng demonyo. Pagkarating ko sa maliit na mundo ng demonyo, naramdaman ko ang pagkakaroon ng lugar na ito sa dilim, at natuklasan kong ito ang tirahan ng aking mga ninuno. Pumasok ako sa lihim na paraan ng aking angkan. Ngunit pagpasok ko, nakita kong maraming bulwagan ang nababantayan ng malalakas na pormasayon, at hindi ako makapasok. Gayunpaman, ang hardin ng espiritual na gamot at ang hardin ng espiritual na prutas ay walang mga pormasayon upang bantayan sila. Kaya nagtayo ako ng isang pormasayon sa hardin ng espiritual na gamot at nagsimulang magsanay ng buong puso. Sa suporta ng maraming espiritual na gamot, umani ako ng magagandang resulta, at ang aking paglilinang ay umabot sa antas ng Ascension Realm, at ako ay naging isang siyam na buntot na hayop, hehe. Nakinig si Yang Yiyo sa paliwanag ni Chanho at bigla itong natauhan. Nakalimutan niya na si Chanho ay mula rin sa Fox Clan. Hindi nakakagulat na makapasok siya sa Nine-Tailed Immortal Mansion dahil mula rin siya sa Fox Clan. Matapos marinig ang sinabi ni Chanho na nag-evolve siya sa Nine-Tailed level, hindi maiwasan ni Yang Yiyo na magulat, si Sister Chanho ay umunlad sa Nine-Tailed level. Mula sa ang kanyang dating pag-unawa sa Fox Clan, kapag ang Fox Clan ay umunlad sa Nine-Tailed level, ito ay magiging isang napakahusay na pag-iral. Gayunpaman, ang Chanho Nine-Tailed ay nasa pataas na yugto lamang ngayon, kaya medyo nalilito siya. Mukhang alam ng Sky Fox na nalilito si Yang Yian, at tumawa siya at nagpaliwanag, ang aking Fox Clan ay nahahati din sa mga bloodline level. Ang mga bloodline level ay nahahati sa 5 pangunahing bloodline level, Spirit, Demon, Devil, Fairy, at Heaven. Ang pinakamababa ay ang Spirit Fox bloodline. Ang Sky Fox ay ang pinakamataas na level ng Fox Clan bloodline. Sinasabi na ang unang henerasyon ng mga kadugo ng Fox Clan ay sinasabing ang mga unang henerasyon ng langit. Sa mahabang ilog ng panahon na sumunod, ang aking Fox Clan ay namumulaklak sa lahat ng direksyon, na may maraming mga sanga at kumalat sa malaki at maliliit na mundo, ngunit ang linya ng dugo ay medyo manipis, at ito ay napakahirap na umunlad. Bagamat Sky Fox ang pangalan ko, ang tunay kong bloodline ay ang 3rd level na Demon Fox bloodline level. Ngunit ngayong naabot ko na ang 9-tailed level, maaari na akong magpatuloy ng isang hakbang at maabot ang antas ng Fairy Fox. Tumango si Yang Yian pagkatapos makinig, at pagkatapos ay naunawaan niya na ang Fox Clan ay nahahati sa napakaraming bloodline level. Ngayon sa tingin ko ang asawa ng aking Panginoon ay dapat nasa antas ng Fairy Fox, tama ba? Gayunpaman, napakabuti na ang Sky Fox ay matatawag na 3rd level Demon Fox bloodline. Ang angkan ng demonyo ang mas binibigyang pansin ng bloodline. Maaaring maabot ng bloodline ng Sky Fox ang Demon Fox level, na talagang maganda. Hindi nakakagulat na makapasok ito sa Nine-Tailed Immortal Mansion. Pagkatapos ay tinanong ng Sky Fox si Yang Yian, Brother Yun, paano ka nakapasok dito? Walang itinago si Yang Yian mula sa Sky Fox. Pagkatapos ng lahat, ang Sky Fox ay itinuturing na kalahati ng may-ari ng Nine-Tailed Immortal Mansion. Ang mga Fox sa mundo ay isang pamilya. Alam na alam ito ni Yang Yian, kaya hindi na kailangang itago ito sa kanya. Sinabi niya, ang lugar ko ay ang walang kamatayang mansyon ng asawa ng aking Panginoon. Pumasok ako kasama ang iba. Pagkatapos ay ikinwento ni Yang Yian ang kwento ng pagdating sa Little Demon Realm. Gayunpaman,
Nang marinig ng Sky Fox na sinabi ni Yang Yian na ang may-ari ng immortal na mansyon dito ay talagang asawa ng kanyang amo, biglang kumislap ang kanyang mga mata. Alam na alam niya kung anong uri ng pag-iral ang mga Fox Elder ng immortal na mansyon na ito, at hindi mali ang kanyang bloodline na pakiramdam. Pagkatapos ng pag-uusap ng dalawa, handa nang umalis si Yang Yian, at hindi nagplanong pumasok sa Spiritual Medicine Garden at sa Spiritual Fruit Garden. Dahil nag-ensayo muli ang Sky Fox, magiging masama para sa kanya na maghanap muli ng mga likas na kayamanan dito. Gayunpaman, inimbitahan ng Sky Fox si Yang Yian na pumasok sa Spiritual Medicine Garden at sa Spiritual Fruit Garden para mangolekta, at hindi pa siya masyadong naubos sa kanyang pagsasanay. Makalipas ang isang araw, bumalik si Yang Yian na punong-puno ng kargada. Pagkatapos umalis sa Spiritual Medicine Garden, nagpaalam sina Yang Yian at Chanho. Ngunit sinabi ni Chanho, kapatid na yun, hintayin mo ang iyong kapatid na babae. Mahigit 100 taon ka nang nagsasanay sa pag-iisa. Oras na para sa iyo na lumabas at magsanay ng iyong isip. Paano kung magsama? Bibisitahin ko rin si Xing Binbin sa iyong Yunmen. Puno ng liwanag ang mga mata ni Chanho nang magsalita siya. Totoong wala siyang balak umalis dito noon at ipagpapatuloy niya ang pagsasanay sa Nine-Tailed Immortal Mansion. Ngunit nang sabihin ni Yang Yian na ang may-ari ng Nine-Tailed Immortal Mansion ay asawa ng kanyang amo, nagbago ang isip ni Chanho. Palihim na sinulyapan ni Yang Yian si Chanho at nakita ang liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito, ngunit iminungkahi niya si Chanho na sumama. Maaari bang tanggihan ito ni Yang Yian? Ngumisi siya at sinabing, wala na akong mahihiling pa. Kabanata 1737 ang ating buhay at kamatayan ay nakatadhana. Sa pangunahing bulwagan ng Shenfeng clan, mahigit 180 taon na ang nakalipas, at ganap na pinagsama-sama ni Mei Xing ang kanyang posisyon bilang pinuno ng clan. Siyempre, ito ay dahil sa pagkakaroon ni Sister Mei. Ang dalawang magkapatid na magkasama ay hindi madaling guluhin. Katawan ng dragon si Sister Mei, kaya may sarili siyang pakulo. Gayunpaman, nangangailangan din ito ng pagpigil sa paniniil niyang at ang lihim na paraan na itinuro kay Mei Xing ng maliit na phoenix. Ang mga tao ng Shenfeng clan ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Matapos mailabas ni Yang Yian ang maliit na phoenix at ang Sky Fox mula sa Nine-Tailed Immortal Mansion, natural na bumalik siya sa Shenfeng clan. Susunod, pupunta siya sa angkan ng Tianlang upang harapin ang nakatagong panganib na ito, kung hindi ay magkakaroon ng gulo sa hinaharap. Maaari din itong ituring bilang isang deterrent. Ang kapangyarihan ng maliit na mundo ng demonyo ay higit na mas malaki kaysa sa kapangyarihan ng mundo ng paglilinang. Kung hindi ka mag-iiwan ng isang bagay sa maliit na mundo ng demonyo, ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Ang 4 na dakilang beast bloodline na pamilya sa Little Demon Realm, na nakilala ang Divine Phoenix Clan, ay hindi pa nakikilala ang iba pang 3 pamilya. Ang Azure Dragon, White Tiger, at Black Tortoise ay pawang outstanding sa Little Demon Realm. Natural na gustong makilala sila ni Yang Yian. Ang mga pamilyang ito na may dugo ay malamang na lihim na konektado sa ilang mga sekta at puwersa sa mundo ng paglilinang. Hindi siya mapakali na pumunta sa Sanxian Island nang hindi sila nakikilala. Iniisip ang sinabi ng matanda sa kanya pagkalabas ng Nine-Tailed Immortal Mansion, nakaramdam ng pagkabalisa si Yang Yian. Pagkalabas ng Nine-Tailed Immortal Mansion, sinabi ng matanda sa kanyang isipan, mabahong bata, ayaw nang maghintay ng iyong amo. Kailangan mong pumunta sa isla ng Sanxian sa lalong madaling panahon. Sa palagay ko ang asawa ng iyong Panginoon at ang iba pa ay nasa panganib sa mundo ng mga engkanto. Matanda, marami ka bang kaaway sa mundo ng engkanto? Hindi maiwasang magtanong ni Yang Yian. Kalokohan, sino sa mga cultivator na makakapag-cultivate sa level ko ang walang kaunting mga kaaway? Ang susi ay ang mga kaaway ko. Kalimutan mo na lang, walang kwentang sabihin sa iyo, dapat ayusin mo ang mga bagay-bagay dito sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay pumunta sa isla ng Sanxian. Pupunta ako sa isla ng Sanxian upang ibalik ang aking walang kamatayang katawan at babalik sa iyong asawa at sa iba pang Panginoon. Sabi ni Yun Changxi. Nagtanong muli si Yang Yian, ano ang sinabi ni Master Chanji? Paano ako makakatulong? Sinabi ni Yun Changxi, mabuti na mayroon kang ganitong intensyon, huwag mag-alala tungkol sa iba pang mga bagay, si Master ay malayang mag-isip tungkol dito. Okay, hindi ko natatanungin, ang munting mundo ng demonyo ay nangyayari, pupunta ako sa isla ng Sanxian. Hindi na nagtanong si Yang Yian, dahil alam niyang hindi ito sasabihin ng matanda, ngunit ramdam niya na mas nag-aalala ang matanda matapos niyang makilala ang soul clone ni Master Chanji sa pagkakataong ito. Mukhang napakaseryoso ng mga pangyayari sa Fairyland sa kasalukuyan. Bilang for the affairs of the Fairyland, naiisip lang niya at wala masyadong maitutulong. Bilang isang alagad, ang tanging magagawa niya ay ang gumawa ng mabuti sa mga bagay na nasa kamay.
Mula nang makilala niya ang matanda, o mula sa unang araw, sinabi sa kanya ng matanda na kailangan niyang buuin muli ang kanyang walang kamatayang katawan. Ngayon kailangan na lang niyang pumunta sa Sanxian Island para tapusin ang gawaing ito. Kaya't handa na si Yang Yiyo na mabilis na tapusin ang alitan sa angkan ng Tianlang sa Little Demon Realm, at pagkatapos ay pumunta sa Sanxian Island upang tulungan ang matanda na muling itayo ang kanyang immortal na katawan. Sa labanan sa Yunmen, pinatay niya ang Sanxian ng Sanxian Island at ang Tianlang Zhenjian ng Little Demon Realm, kaya gusto ng Tianlang clan ng Little Demon Realm na maghiganti. Sa kasong ito, pupunta siya sa pinto ng personal. Ano man ang ibig sabihin na mayroon ka, dapat mong gamitin ang mga ito at maunawaan kung ano ang dapat mong maunawaan. Pagdating sa Shenfeng clan, naalala ni Yang Yiyu si Mei Xiying, at pagkatapos ay handa na siyang umalis at pumunta sa Tianlang clan. Si Mei Xiying ay maaaring maging patriarch ng Shenfeng clan at mamahala sa clan, na itinuturing din na kanyang sariling landas. Hindi niya pipilitin si Mei Xiying na pumunta sa Yunmen o gumawa ng iba pang bagay. Maghanda sa pag-alis sa susunod na araw. Sa gabi, nasa kwarto si Yang Yiyo at tumunog ang pinto. Ang una niyang akala ay darating si Mei Xiying, tutal ay hinangaan siya noon ni Mei Xiying, ngunit nang malaman niyang kasama niya ang kanyang kapatid, naging malayo siya. Nabagabag din si Yang sa bagay na ito, ngunit binuksan pa rin niya ang pinto at naghanda na makipag-usap ng maayos kay Mei Xiying. Tadhana lang ang lahat. Pagkatapos ng pagsasanay sa kanilang antas, maraming mga pagnanasa ang nakakuha din ng malalim na konsentrasyon, at hindi siya nang ahas na magkaroon ng anumang pagkakasalungatan kay Mei Xiying, kung hindi ay magsisisi siya para kay Sister Mei. Ang susunod. Sandali pagkabukas niya ng pinto ay natigilan siya. Ang taong nakatayo sa pintuan ay hindi si Mei Xiying, kundi isang batang babae na 12 o 13 taong gulang. Ito ay walang iba kundi si Xiao Di Xian Tang. Tang. Talagang iniiwasan ni Yang Yiyo si Xiao Di Xian Tang dahil pinatay niya ang amo ni Xiao Di Xian, si Shen Fengpupo, noong araw na iyon. Kaya hindi niya alam kung paano haharapin si Xiao Di Xian. Bagamat huling paraan ang pagpatay kay Shen Fengpupo, naramdaman pa rin niyang na nakagawa siya ng masama kay Xiao Di Xian. Nang lumabas siya sa banal na lupain ng Phoenix Clan noong araw na iyon, inatake siya ng Phoenix Granny at pinatay siya. Si Xiao Di Xian ay hindi kailanman nagpakita mula simula hanggang wakas. Naisip ni Yang Yiyan na iniiwasan siya ni Xiao Di Xian Tang sa kanyang puso. Nagkakilala ang dalawa mula sa Mountain and Sea Realm at noon pa man ay matalik na magkaibigan. Ngayon siya, Yang, ang pumatay sa Panginoon ng kabilang partido. Ito ay isang malaking puot. Hindi ito magiging madali para sa sinuman. Ngunit ang lahat ng bagay sa mundo ay dapat may paliwanag, lalo na sa mga magsasaka, na nagsasalita tungkol sa sanhi at epekto at ang paraan ng langit. Kailan lumalabas ang mga bagay, dapat harapin. Ang pag-iwas ay magpapalabo lamang sa iyong mga iniisip. Sa pagtingin kay Xiao Di Xian na lumilitaw sa pintuan na walang ekspresyon ang mukha, si Yang Yiyan ay bamantong hininga sa kanyang puso, ang darating ay darating din, at ang dapat harapin ay haharapin din. Siya. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang kausapin si Xiao Di Xian Tang, ngunit si Xiao Di Xian ang unang nagsalita, "Tara lakad tayo, mag-usap tayo." Walang bahid ng init sa kanyang mga salita, at walang pagbabago-bago o emosyon. Sa pakikinig sa mga salita ni Xiao Di Xian Tang, naramdaman ni Yang Yiyan ang hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang puso. Sa pag-iisip kung paano nila nakilala ni Xiao Di Xian Tang ang isa't isa, si Yang Yiyan ay nakaramdam ng labis na pagkakasala. Okay. Pumayag naman siya at lumabas ng kwarto. Pagkatapos ay tumalikod si Xiao Di Xian Tang at naglakad palayo, at sinundan siya ni Yang Yiyo. Pabalik-balik na naglakad ang dalawa. Walang nagsasalita, at medyo dull ang atmosphere. Pagkaalis ni Yang Yiyo at Xiao Di Xian Tang, ilang figure ang lumitaw sa paligid. Lumitaw mula sa buong paligid sina Mei Xing, Mei Jia, Xiao Fengwang, Dao Er, Qianho at iba pa. Alam ng mga taong ito ang relasyon ni Yang Yiyo at Xiao Di Xian Tang, at hindi pagmamalabos na sabihing magkaibigan sila ng buhay at kamatayan. Ngunit ngayon ay si Yang Yiyo ang pumatay sa amo ni Xiao Di Xian Tang, si Shen Fengpupo. Sa katunayan, alam ng lahat ng nakakaalam tungkol sa bagay na ito na si Shen Fengpupo ang may masamang pag-iisip para patayin si Yang Yiyo noong araw na iyon. Ngunit si Shen Fengpupo ay ang Panginoon ni Xiao Di Xian Tang, at ang puot sa pagpatay kay Shi Ji ay higit pa sa kalangitan sa mundo ng paglilinang. Hindi nagpahayag si Yang Yiyo ng kanyang opinyon, at walang nagsalita. Matapos lumitaw ang ilang tao, hindi sila nagsalita, ngunit sinundan nila sina Yang Yiyo at Xiao Di Xian Tang mula sa malayo, handang tumingin. Bagamat alam ng lahat na maaaring hindi si Xiao Di Xian ang kalaban ni Yang Yiyo, sinundan pa rin nila siya. Naturally, hindi nila gustong mawalan si Yang Yiyo. Walang malay, nakita ni Yang Yiyo na huminto si Xiao Fengwang.
Tumangala siya at nakitang nasa labas siya ng sagradong lupain ng Shenfeng clan. Ang lugar kung saan nakatayo si Xiao Di Xian Tangtang ay eksaktong kung saan niya pinatay si Shenfeng Pupu noong taong iyon. Kumaibot ang puso ni Yang Yiyo, ngunit lumakad pa rin siya at tumabi kay Xiao Di Xian. Tangtang, pasensya na. Ibinuka ni Yang Yiyo ang kanyang bibig at humingi ng paumanhin. Pakiramdam niya, ang sorry na ito ang dapat niyang sabihin, bilang kaibigan, dapat. Ngunit wala siyang pagpipilian noong araw na iyon, dahil itinulak siya ni Shenfeng Pupu ng napakalakas. Walang sinabi si Xiao Fengwang, ngunit ikanaway niya ang kanyang kamay, at ilang espiritual na handog na prutas at isang pool ng alak ang lumitaw sa lupa. Matapos ibuhos ang alak sa lupa, siya ay yumuko ng 9 na beses. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabi, Kuya, alam mo ba na wala akong maayos na Panginoon, hindi sa aking nakaraang buhay, ngunit sa buhay na ito ay mayroon akong Shenfeng Lola, ngunit pinatay mo siya. Paano kita haharapin? Ang isa ay isang master, ang master ng henerasyon ng aking ama, at ang isa ay isang kaibigan na nakilala ko pagkatapos ng 2 buhay na paglilinang, at pakiramdam ko ay ako ang aking matalik na kaibigan. Kuya, ano ang dapat kong gawin? Tangtang, paumanhin, ako, nagsorry pa rin si Yang Yian. Ngunit bago niya natapos ang kanyang mga salita, sa susunod na sandali ay biglang inatake ni Xiao Di Xian Tangtang at pinutol siya. Bang! Ang isang palad na may mataas na sigla ay dumiretso sa dibdib ni Yang Yian. Puff! Si Yang Yian ay tinamaan ng malakas, tumalsik ng isang subo ng dugo, at ang kanyang katawan ay lumipad pabalik. Pagharap sa palad ni Xiao Di Xian Tangtang, hindi niya ito nakita, ngunit hindi niya ito naiwasan, hinayaan niyang hampasin ng palad ni Xiao Di Xian ang kanyang dibdib, dahil matagal na niyang itinuring si Xiao Di Xian Tangtang bilang isang kaibigan at ang maliit na kapatid na babae na mayroon siya sa nakaraan. Ang puot sa pagpatay sa isang master ay higit pa sa langit, at utang niya ito sa kanya. Kuya, hahampasin kita ng 3 beses upang ipaghiganti ang aking amo. Ito ang dapat gawin ng isang alagad. 3 hampas ng palad ang magpapasya sa ating buhay at kamatayan. Kung hindi ka titigil, hindi rin ako magpipigil. Bilang nagsasalita si Xiao Di Xian Tangtang, napaluha siya habang hinampos niya si Yang Yiyo ng kanyang pangalawang hampas ng palad. Sa sandaling ito, ilang aura ang tumaas sa kalangitan mula sa paligid. Alam ni Yang Yiyo na sina Xiao Fengwang at Mei Xiying sa di kalayuan, kaya itinaas niya ang kanyang kamay para senyales na huwag silang lumapit. Pagkatapos, tinitingnan ang ikalawang hampas ng palad ni Xiao Di Xian Tangtang, pinunasan ni Yang Yiyo ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, ngumisi at sinabing, okay, kukunin ko ang iyong 3 hampas ng palad. Mabubuhay tayo at mamamatay ng magkasama. Kabanata 1738 Problema sa Tribong Lobo. Habang nagsasalita si Xiao Di Xian Tangtang, muli niyang sinampal si Yang Yiyo. Nagkusa si Yang Yiyo na lumaban, ngunit hindi siya nakikipaglaban kay Xiao Di Xian. Sa susunod na sandali, muling itinulak ni Yang Yiyo ang kanyang dibdib. Bang! Puff! Nagsuka siya ng dugo sa pangalawang pagkakataon at umatras. Sa di kalayuan, sina Xiao Fengwang, Daor, at Mei Jia ay nababalisa. Nang makitang hindi nanlaban si Yang Yiyo at muling binugbog ni Xiao Di Xian, sumugod na sila. Gayunpaman, si Tianhu, na nakatingin sa gilid, ay pinigilan sila at sinabing, mas mabuting huwag na kayong makisali, kung hindi ay mawawalan ng kabuluhan ang 2 palad ni Yunzi. Tumili. Walang ibang nagsabi, si Daor ang unang umungal kay Tianhu. Mapait na ngumiti si Tianhu, hindi ako kakampi ni Xiao Dichen, nagsasabi ako ng totoo. Halatang ayaw ni Yanzi na mahulog kay Xiao Dichen, o mawala si Xiao Dichen bilang kaibigan, kaya nagtiis siya ng 2 palad. Kung hindi, sa tingin mo ba ay hindi magagawang talunin ni Yanzi si Xiao Fengwang sa kanyang lakas? Kaya kung aakyat ka sa oras na ito, gagawin mong mas hindi nakakatulong ang mga bagay. Panoorin mo lang, kilala ko sina Xiao Dichen at Yanzi, hindi kasing seryoso ng iniisip mo. Ngunit ang aking kapatid ay nagsusuka ng dugo, at hindi siya lumaban pagkatapos ng 2 palad. Sinabi ni Xiao Dichen na 3 palad. Kung may isa pang palad, ang aking kapatid ay mabubugbog hanggang mamatay. Sabi ni Xiao Fengwang. Mapait na ngumiti si Tianhu at sinabing, ito ang sariling pagpipilian ni Yanzi, kaya huwag na tayong makialam. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari. At saka, nakita mo rin na kahit nasugatan ni Xiao Dixian si Yanzi, hindi niya ito pinatay, di ba? Ang mga nilalang sa mundo ng paglilinang, tayong lahat ay mga tagapagmana. Ano ang higit na pinahahalagahan natin? Ito ay mana. Ang Panginoon ay parang mga magulang. Ang paghihiganti sa pagpatay sa amo ay kapareho ng paghihiganti sa pagpatay sa ama. Kung hindi kikilos si Xiao Dixian, hindi siya si Xiao Dixian, at hindi siya magiging kaibigan ni Yanzi. Maghintay at tingnan lang ang lahat.
Matapos marinig ang pagsusuri ni Chanho, naramdaman din ni Mei Jia at Xiao Fengwang na may katuturan ng mga salita ni Chanho, at sa wakas ay nagpigil. Si Yang Yiyo ay sinenyasan sila na huminto noon at huwag silang pabayaan. Ngayon lang sila makakapanood. Ilang mga tao ang muling nagmulat ng kanilang mga mata upang tumingin sa bukid. Sa oras na ito, pula ang mga mata ni Xiao Dixian. Noong una ay naisip niya na si Yang Yiyo ang nagkusa na sumugod para makipaglaban sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na si Yang Yiyo ay nagmamadali, ngunit hindi siya nakipag-away sa kanya. Sa halip, itinaas niya ang kanyang dibdib upang salubungin ang palad niya. Ngayon ang mga mata ni Xiao Dixian ay pula, at ang mga luha ay pumapatak. Bakit hindi ka lumaban? Tumingin si Xiao Dixian kay Yang Yiyo at sumigaw. Ubo. Umubo ng dugo si Yang Yiyo, ngunit may ngiti pa rin sa kanyang mukha at sinabing, hindi ko papatulan ang kapatid na tumatawag sa akin na kapatid. At saka, totoo naman na ikinalulungkot ko ang kapatid ko bilang kapatid. Pinatay ko ang kanyang amo. Ang puot sa pagpatay sa isang amo ay kasing laki ng langit. Karapat-dapat akong tamaan ng ilang palad. Puno ng eksena ang isip ni Xiao Dixian nang makilala niya si Yang Yiyo at sadyang tinukso si Yang Yiyo sa pagtawag sa kanya ng kuya. Nang marinig ang mga salita ni Yang Yiyo, nanginginig ang kanyang buong katawan. Kung hindi ka lumaban, wala akong pakialam. Huwag mo akong sisihin kung papatayin kita. Umiiyak si Xiao Dixian tangtang, at pagkatapos niyang magsalita, kumislap ang kanyang anyo, at sa sumunod na sandali ay lumabas ang ikatlong palad at dumiretso kay Yang Yiyo. Sa isang iglap, nakarating siya sa harap ni Yang Yiyo. Nang ang palad ni Xiao Dixian ay isang talampakan ang layo mula kay Yang Yiyo, hindi gumagalaw si Yang Yiyo. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata, na parabang hinahayaan niyang bugbugin siya ni Xiao Dixian hanggang mamatay. Nasasaktan siya ng malakas na hangin sa kanyang mukha, ngunit napagpasyahan niyang huwag nang lumaban. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na naghihintay na tamaan siya ni Xiao Dixian, ngunit sa sumunod na sandali, nakarinig pa rin siya ng mahinang tunog sa kanyang mga tainga. Bang, puff! Isang napakapamilyar na tunog ng pagsusuka ng dugo. Hindi nakaramdam ng sakit si Yang Yian, naghihintay na hampasin siya ni Xiao Dixian gamit ang ikatlong palad, ngunit hindi ito nahulog. Siya! Biglang nagmulat ng mata at nakitang pangatlong palad ni Xiao Dixian ang tumama sa kanya at samuka ng dugo. Tangtang! Bakit mo ginagawa ito? Kakayanin ni kuya ang 30 palad. Biglang napagtanto ni Yang Yian na ayaw niyang mahulog kay Xiao Dixian at ayaw niyang mawala siya. At ganoon din si Xiao Dixian. Kaya't hindi niya ito tinamaan ng ikatlong palad, ngunit tinamaan ang sarili. Sa oras na ito, bagamat nagsusuka ng dugo si Xiao Dixian, may ngiti siya sa kanyang mukha at sinabing, ngayon ay mayroon na akong paliwanag kay Master Shen Feng Pupo, at hindi ako nawalan ng kapatid o kaibigan. Ikaw, hindi ba masaya si Yang Yian sa sandaling ito? Hindi siya nagkamali. Ang Little Drop Fairy Tangtang ay siya pa rin ang Tangtang, tapat at matuwid, at may parehong ugali tulad ni Yang Yian. Sa katunayan, ito rin ang dahilan kung bakit pinili niyang tiisin ang injury mula sa Little Drop Fairy sa pagkakataong ito nang hindi man laban. Bueno, natapos na ang aking kapalaran sa angkan ng Shen Feng, at oras na para umalis. Kuya, magkita tayong muli kung nakatakdang magkita tayo. Ang Little Drop Fairy ay pareho pa rin ng walang malasakit na personalidad tulad ng dati, at umalis kaagad sa sinabi niyang gagawin niya. Tangtang, hindi mo pa rin ako napapatawad. Tumingin si Yang Yian sa kanyang likuran at sinabi. Kuya tanga ka hahaalis na ako magkita tayo ulit kung nakatadhana tayong magkita. Ngumiti siya kay Yang Yian habang nagsasalita, ngunit may mga luha pa rin sa kanyang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ni Yang Yian ang kaliwanagan sa mga mata ni Little Drop Fairy Tangtang. Pagkatapos ay lumipad ang Little Drop Fairy. Tumingin si Yang Yian sa kanyang paalis, at lumitaw ang isang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sa oras na ito, naunawaan niya na pinatawad na siya ni Little Drop Fairy, o na pinawi niya ang puot sa kanyang puso, o na pinabayaan niya ang kabaitan ng pagiging guro kay Shen Feng Granny. Patawarin mo siya. Kung hindi, hindi niya natama ng sarili ng ikatlong palad. Magkita tayong muli kung nakatadhana tayong magkita muli. Ungol din ni Yang Yiyo. Tumili. Yanze. Kuya yun. Sa oras na ito, dumating sina Xiao Fengwang at Sister Mei, at hindi nila maiwasang ipakita ang kanilang pag-aalala. Okay lang ako, huwag kang mag-alala, balik na tayo. Pinunasan ni Yang Yiyo ang dugo sa gilid ng kanyang bibig habang nagsasalita. Talagang isang kasinungalingan ang sabihing ayos lang siya. Hinampas siya ni Xiao Dixian ng 2 solidong palad sa dibdib, ngunit wala siyang depensa. Ngunit hindi bababa sa ito ay hindi walang kabuluhan, at ang pagkakaibigan sa pagitan nila ni Xiao Dixian ay nanatili, at walang nangyari. Kaya lang umalis agad si Xiao Dixian, kaya medyo nadismaya si Yang Yiyo, ngunit naiintindihan din niya ito. Pagkatapos ng lahat, pagkamatay ng amo ni Xiao Dixian, si Lola Shen Feng,
siya na lang ang natira sa labas ng Shenfeng clan. Dahil hindi siya kadugo ng Phoenix, walang saysay na manatili, kaya mas mabuting umalis. Pagkatapos ng isang gabing pagpapagaling, gumaling si Yang Yiyu mula sa kanyang mga pinsala. Kinaumagahan, nagpaalam siya kay Mei Xiying at umalis sa Shenfeng clan kasama sina Mei Jia, Xiao Fengwang, Daoer at isang Celestial Fox, at pagkatapos ay dumiretso sa Tianlang clan. Siyempre, nakita siya ni Mei Xiying bago umalis. Sinabi sa kanya ni Yang Yiyu na maaari siyang pumunta sa Yunmen anumang oras sa hinaharap, at hindi niya yun tahanan. Hindi rin sinabi kay Mei Xiying na dumiretso siya sa angkan ng Tianlang para manggulo pagkatapos niyang lumabas sa pagkakataong ito, dahil may kakayahan pa rin siyang lutisin ito. Paano si Mei Xiying? Mahal niya si Yang Yiyu, ngunit pagkatapos malaman na magkasama ang kanyang kapatid na babae at Yang Yiyu, binitawan niya ang ideya. Pinanood ng mga master ng Shenfeng clan si Yang Yiyu at ang iba pa na umalis. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakatayo pa rin si Mei Xiying sa tarangkahan ng bundok nang hindi gumagalaw. Sa oras na ito, mahinang sinabi ng ikalimang matanda, matagal nang wala ang pinuno ng angkan, bumalik tayo. Si Mei Xiying, na tila nasa ulirat, ay nagising lamang sa sandaling ito, ngunit sinabi, lahat ng matatanda sa itaas ng ikatlong antas ay susundan ako sa angkan ng Tianlang. Ito, pinuno ng clan. Nagulat ang ikalimang elder at agad na nahulaan na si Mei Xiying ay mahihirapan sa angkan ng Tianlang. Gayunpaman, ang angkan ng Tianlang ay makapangyarihan at hindi madaling guluhin. Mayroong 26 na antas na pag-iral na nakaupo sa grupo. Kung hahanapin nila ang gulo sa angkan ng Tianlang, ang kasalukuyang angkan ng Shenfeng ay hindi makakakuha ng bentahe. Pagkatapos ng lahat, ang unang master ng Shenfeng clan, Shenfeng Granny, ay namatay. Kung wala ang isang 6 na antas na master, hindi maabot ng kasalukuyang ninuno na si Mei Xiying ang lakas ng isang 6 na antas na master. Ipatupad ang utos, 5th elder, makatitiyak ka, si Brother Yun at ang iba pa ay tiyak na mahihirapan sa angkan ng Tianlang, at maaari lamang tayong tumulong sa pagsuporta sa kanila. Bagamat flat ang tono ni Mei Xiying, hindi mapag-aalinlanganan ang kanyang mga salita. Oo, tatawagan ko kaagad ang ibang mga elder dito. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni Mei Xiying ang 8 elder ng Divine Phoenix clan na nasa itaas ng ikatlong antas ng cultivation, lumipad sa kalangitan, at dumiretso sa Heavenly Wolf clan. Sa oras na ito, nakarating na si Yang Yiyu sa Heavenly Wolf Mountain sa Little Demon Realm. Hindi siya nagdalawang isip, at direktang tinamaan ng isang palad ang gate ng bundok ng Heavenly Wolf clan. Boom! Pagkatapos ng nakakabinging dagandong, ang buong Heavenly Wolf Mountain ay nayanig, ngunit ang pagbuo ng gate ng bundok ay hindi bumukas. Hindi nilayon ni Yang Yiyu na bumukas ito gamit ang isang palad, naisip lang niya na sapat na ito para lumabas ang mga tao ng Heavenly Wolf clan. Sa susunod na sandali, isang galit na dagandong ang umalangaw, sino ang napakapangahas na umatake sa aking Heavenly Wolf clan? Swish, swish, swish. Sa isang iglap, bumukas ang tarangkahan ng bundok, at lumabas ang mga boses. Kabanata 1739 na nagtipon ang 4 na pamilya ng banal na hayop. Pinaikit ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at tumingin sa 20 figure na may aura ng third turn na nakakalat na immortal na antas na lumilipad palabas sa isang iglap. Bulong niya sa sarili, hindi nakakagulat na binanggit ng Divine Phoenix Granny na ang Heavenly Wolf clan ay natatakot sa kanila noon. Malakas pala ang mga tao. 20 tao sa itaas ng third turn na nakakalat na immortal ay lumitaw sa isang iglap, kabilang ang 10 tao sa ikatlong turn, 5 tao sa ika-4 na pagliko, 3 tao sa ika-5 pagliko, at 2 tao sa ika-6 na pagliko. Ang ganitong uri ng lakas ay talagang isang napakalakas na puwersa. Ito ay hindi walang dahilan na maaari nitong matakot ang mga tao ng 4 na pamilya ng banal na hayop sa maliit na mundo ng demonyo. Sa oras na ito, nasa tabi niya sina Sister Mei, Little Phoenix, Daoer, at Sky Fox. Sa pananaw ng bilang ng mga tao, malayo sila sa huli. Sa katunayan, sa sandaling ito, siyang mismo ay lihim na nagrereklamo sa kanyang puso. Siya ay talagang medyo hindi kumpiyansa sa isang buong 20 tao. Kung mayroong 2 o 3 tao, kahit na lahat sila ay pang-6 na pagliko, maaari siyang lumipat ng kaunti, ngunit 20 tao ang lumabas ng sabay-sabay, na medyo hindi komportable kay Yang. Gayunpaman, sa oras na ito, ang pugad ng trompeta ay sinundot, at kailangan niyang kumapit kahit na ano sa mga tuntunin ng mukha at momentum, dahil nahulog ang kabayo ngunit hindi nahulog ang frame. Sa oras na ito, lumabas ang isang matandang lalaki na nakasuot ng berdeng balabal, nakatitig kay Yang Yiyan na parang makamandag na ahas at nagsabi, bakit ka nanggugulo para sa aking tribong Tianlang? Hindi alam ni Yang Yiyan kung sino ang taong ito, ngunit nararamdaman niya na ang kanyang aura ay nasa antas ng ika-6 na revolusyon. Maaari niyang hulaan ng hindi hinihiling na siya ang dapat na maging pinuno ng tribong Tianlang.
Ang tarangkahan ng bundok ay binomba, at walang masabi. Hindi aaminin ni Hiyang ang pagkatalo. Prangkahan niyang sinabi, ako ay mula sa Yunmen Fairyland sa mundo ng mga cultivator Yang Yian. Naisip ni Yang Yian na kung direktang pasabugan niya ang kanyang pamilya, tiyak na malalaman ng kabilang partido kung bakit siya dumating. Haha, sino ako noon? Ikaw pala, bata, ang pumatay sa aking mga tao. Hindi kita hinanap, ngunit naglakas loob kang pumunta sa aking pintuan at durugan ang aking tarangkahan sa bundok. Ngayon, aayusin ko ang luma at bagong mga account sa iyo anak. Ang pinuno ng tribong Tianlang ay may mapagmataas na hitsura sa kanyang mukha at nagsalita ng napaka-arrogant. Naisip ni Yang Yian sa kanyang sarili, talagang gayon, ngunit tila ang kabilang partido ay hindi tulad ng chismis, at hindi nakaka-relax tungkol sa kanya, o sa madaling salita, hindi niya tinitingnan ang kanyang mukha tulad ng ginagawa ng Bee Fairy. Noong una siyang dumating sa Little Demon Realm, sinabi ng Bee Fairy na ang Heavenly Wolf Clan ay pupunta sa Cultivation Realm para gumawa ng gulo para sa kanya, ngunit pinigilan niya ito. Ang parehong bagay ay sinabi ng Shenfeng Lola noong panahong iyon. Nang dumating ang Shenfeng Granny sa Yunmen, kinausap niya si Yang Yian na may parehong kahulugan, ngunit ang orihinal na mga salita ay pinigilan ng kanyang Shenfeng Clan ng Heavenly Wolf Clan, kaya ang Heavenly Wolf Clan ay hindi pumunta sa Yunmen para manggulo. Ngayon ay tinitingnan ni Yang Yian ang poster ng mga taong ito sa Heavenly Wolf Clan, at tila ang Bee Fairy man ito o ang Shenfeng Clan, ang takot sa Heavenly Wolf Clan ay hindi kasing seryoso ng inaakala. Ipinapakita rin ito mula sa gilid na ang kapangyarihan ng Heavenly Wolf Clan sa Little Demon Realm ay hindi pangkaraniwan, at nasugpo pa nito ang apat na pangunahing pamilya ng Bloodline. Nang marinig ang mga salita ng matandang nakadamit na asul na pinuno, hindi nagpakita ng anumang kaba o takot si Yang Yian sa oras na ito. Nakatingin sa matandang nakaberde, sinabi niya sa mahabang boses, "Oh. Nagkataon lang, narito ngayon siyang para lutisin ang bagay na ito, hindi ka ba humingi ng payo?" Sinubukan ding suriin ni Yang Yiyo. Sa oras na ito, malinaw na ang kalaban ay may ganap na kalamangan sa mga numero, at lahat sila ay mga master. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi dapat tretuhin ng walang taros, kung hindi, ito ay magdurusa ng malaking kawalan. Humph, ako ang patriarch ng Tianlang Clan, ang Lord of the Heavenly Wolf. Ang Lord of the Heavenly Wolf na pinatay mo ay kapatid ng clan. Ang matandang lalaki na nagsasabing siya ang Panginoon ng Langit na Lobo ay nakatingin lamang kay Yang Yiyo. Sa katunayan, sa mga mata ng Lord of the Heavenly Wolf, si Yang Yiyo ay isa lamang maliit na cultivator na hindi umabot sa pamantayan, at hindi man lang siya umabot sa kanyang mga pamantayan. Sa oras na ito, isa pang matandang nakaitim na may katulad na aura sa Lord of Heavenly Wolf ang nagsabi na may malungkot na mukha, "Ako ang Lord of Heavenly Wolf Qingjun, ang dakilang elder ng Heavenly Wolf Clan. Ikaw, Yang Yian, ang pumatay sa mga miyembro ng aking clan at gumawa ng malaking kaguluhan sa tarangkahan ng Heavenly Wolf Mountain." Yung iba hindi nagpakilala. Tumayo sila sa likod ng Lord of Heavenly Wolf at Lord of Heavenly Wolf Qingjun, at pinandilatan si Yang Yian at ang iba pa. Pagkatapos marinig ito, si Yang Yian ay tumawa ng malakas, at pagkatapos ay malamig na sinabi, "Nakakita ako ng mga walang hiyang tao, ngunit hindi pa ako nakakita ng mga walang hiyang tao na tulad mo ng Heavenly Wolf Clan." Oo, si Yang ay pumatay ng isang lobo, ngunit siya ay karapat-dapat na patayin. Nakipagsabuatan siya sa angkan ng demonyo upang sirain ang ating Yunmen Fairyland. Hindi ba dapat siya ay patayin? Ngayon gusto kong humingi sa iyo ng paliwanag. Dahil miyembro ng iyong clan ang Lord of Heavenly Wolf, magandang pagkakataon ito para pag-usapan natin at ayusin ang mga account. Ikaw ng Heavenly Wolf Clan ay maaaring sisihin ang iba, at gayon din ako. Tsaka this time nandito ako para manggulo sa iyo. At tila sa pagkakataong ito ay ito na ang tamang panahon para dumating. Ang Tianlang Clan ay talagang pag-alit sa kanya. Kung hindi siya dumating sa oras na ito, ngunit dumiretso sa Sanxian Island, posibleng pumunta ang Tianlang Clan sa Cultivation World para magdulot ng kaguluhan para sa Yunmen. Bagamat makapangyarihan ang Tianlang Clan, hindi pa rin nagpakita ng anumang kahinaan si Yang Yiyu sa momentum. Ang kanyang mga salita ay ikinagalit ng dalawang pinuno ng Tianlang Clan hanggang sa mamatay. Direktang sinabi ni Yang Yiyu na pinatay niya ang isang lobo, na minumura ang Tianlang Clan bilang mga hayop, at sinabi rin niya na hihingi siya ng paliwanag sa kanila. Dahil dito, ang Tianlang Clan, na itinuturing na ang kanilang sarili bilang ang unang angkan sa maliit na mundo ng demonyo, ay namutla sa galit. Sa susunod na sandali, ang mga mata ng pinuno ng Tianlang Clan ay naging malalim na pula, at nagpakawala siya ng mahabang dagandong sa langit. Biglang lumitaw ang puting liwanag sa buong katawan niya, at biglang tumubo sa likod niya ang isang pares ng pakpak. Ang kanyang mga kamay at paa ay naging napakatalas na kuko, higit sa isang talampakan ng haba, at ang kanyang katawan ay biglang lumaki hanggang 3 metro ang taas. Lumaki ang mga linya sa mukha niya, buti na lang at nandoon pa rin ang basic appearance.
Maliban sa mga pulang mata at linya sa kanyang mukha, hindi ito nakakatakot. Ungol. Pagkatapos ang dakilang elder ng tribong Tianlang, ang iba pang tribo ng Tianlang, at 20 master ay naging mga hayop sa isang iglap. Ang demonyong enerhiya na nabuo ay tulad ng isang napakalaking presyon, na may lumilipad na buhangin at sumasayaw sa paligid, at ang mga damo at mga puno ay nanginginig. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Yang Yian na umatras sa ilalim ng napakalakas na momentum. Ang maliit na Phoenix, ang Sky Fox, si Dower, at si Magia sa likod niya ay lahat ay ganito. Ang pangit ng mukha nila. Sa oras na ito, ang pinuno ng tribo ng lobo na naging isang hayop ay nagsabi, "Anak, patay ka ngayon. Kahit na dumating muli ang Bee Fairy ngayon, papatayin pa rin kita. Dahil kilala mo ang Bee Fairy, dapat alam mo ang relasyon namin ng Bee Fairy. Hindi ka ba natatakot na magulo ka ng Bee Fairy?" Medyo natakot din si Yang Yiu sa oras na ito, iniisip na masyadong malakas ang aura ng 20 lobo na pinuno ng tribo, lahat ay naging mga hayop. Tumawa ng malakas ang matanda sa tribong Tianlang at sinabing, "Humph, paano naman ang Bee Fairy? Sa tingin mo ba ay hindi ko alam na siya ay isang tao na ang paglilinang ay umuurong? Pabayaan ang iba pang mga bagay, ngayon, ako at ang nakatatanda ay nagsama-sama upang maging walang takot kahit na siya ay isang ikapitong turn na pag-iral." Ang Bee Fairy ay nakaharap lamang sa antas ng E5th mundo ng diwata. Ngunit ngayon ay nanggugulo ka sa tarangkahan ng aking tribong Tianlang. Dumating man dito ang Bee Fairy, hindi pa rin kita bibigyan ng mukha. Masunurin tanggapin ang kamatayan. Ngayon, hihiwain kita. Ang mga salita ng pinuno ng tribo ng Tianlang ay labis na mayabang, na may tono ng paghamak sa mundo. Gusto talaga niyang salakayin si Yang Yiu, at sinabi pa niya ang tiwala ng Bee Fairy. Nilinaw din niya na hindi niya bibigyan ng anumang mukha ang Bee Fairy. Humph! Anong laking tono, ngayong nandito na ang immortal na ito, gaano kahusay ang iyong tribong Tianlang, gusto kong makita itong mabuti, ikalimang pagliko. Pagkatapos ay subukan mo. Sa sandaling ito, umalangaw ang malamig na ungol sa buong mundo. Tuwang-tuwa si Yang Yian. Sister Jeer. Lumingon si Yang Yian at nakitang ang Bee Fairy nga ang lumitaw sa field. Pagkatapos ay isa pang malamig na nguso ang tumunog, ang Heavenly Wolf Clan, sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi? Ngayon, gusto ng aking Divine Phoenix Clan na makita ang kapangyarihan ng Heavenly Wolf Clan. Habang nagsasalita, nagpakita si Mei Xing kasama ang mga tao ng Divine Phoenix Clan. Bagamat walang gaanong tao, lahat sila ay matatanda at Panginoon. Bakit ka nandito, Yinger? Mapait na ngumiti si Yang Yian. Brother Yang, pumunta kayo ni ate sa Heavenly Wolf Clan, kaya natural na kailangan kong sumama. May kung anong hinanakit sa mga sinabi ni Mei Xing. Mapait na ngumiti si Yang Yian. Hindi niya naisip na pumunta sa Heavenly Wolf Clan at sinabihan si Mei Xing. Bilang resulta, matalino ang babaeng ito at talagang nahulaan ito at nagdala ng mga tao mula sa Divine Phoenix Clan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yian ang init sa kanyang puso. Sa sandaling ito, muling nagsalita ang Bee Fairy, Xinglong, White Tiger, Black Tortoise, bakit hindi kayo magpakita ng tatlong tribo? Pagkatapos magsalita ang Bee Fairy, sunod-sunod ang tatlong mahabang alulong. Ungol. Pagkatapos ay sunod-sunod na lumitaw ang mga tao mula sa Asher Dragon, White Tiger at Black Tortoise. Silang lahat ay mga Panginoon. Bagamat hindi marami sa kanila, at sa katunayan ang mga master sa itaas ng ikatlong antas ay hindi kasing husay ng tribo ng Heavenly Wolf, mas marami sila kapag pinagsama-sama. Sa puntong ito, nagtipon na ang 4 na pamilyang may dugo sa Little Demon Realm. Gayunpaman, ang mga mukha ng pinuno ng tribo ng Heavenly Wolf at iba pa ay nagbago ng husto, at ang ilan ay namutla pa. Kabanata 1740, Invisible Battle with the Serious Chief. Para sa Heavenly Wolf Clan, hindi sila natatakot sa isang Yang Yian, at hindi rin sila natatakot sa isang Shenfeng Clan. Ngunit paano kung ito ay ang 4 na banal na pamilya ng hayop, at mayroong isang Bee Fairy? Isang kasinungalingan ang sabihing hindi sila natatakot. Sa Little Demon Realm, ang bilang ng mga master at clansmen ng Heavenly Wolf Clan ay ang hindi mapag-aalinlanganang numero 1. Sa pagharap sa 4 na banal na hayop na may dugong pamilya, anumang pamilya ay hindi natatakot sa lahat. Ito, hindi mahalaga sa 2 pamilya. Ipinapalagay na ang pamana ng lahi ng Heavenly Wolf Clan ay 1 o 2 beses kaysa sa isang pamilya. Ngunit paano kung ito ay ang 4 na pangunahing pamilya kasama ang isang Bee Fairy? Syempre mayroon ding Yang Yian, ngunit hindi sineseryoso ng Heavenly Wolf Clan si Yang Yian. Ngunit hindi ko inaasahan na si Yang Yian ay magkakaroon ng napakaraming taga-suporta. Hindi lang personal na dumating ang Bee Fairy, tila dinala rin niya ang 3 pangunahing angkan ng Asher Dragon, White Tiger, at Black Tortoise, at tila pamilyar ang Shenfeng Clan kay Yang Yian.
Ang Tianlang clan ay hindi lingid sa katotohanan na ang Shenfeng clan ay nagbago ng patriarch nito, ngunit hindi nila ito pinansin. Si Mei Xiying, ang bagong patriarch ng Shenfeng clan, ay isang maliit na bagay lamang sa Tianlang clan na nakahihigit sa tuktok. Ang mga puwersang ito sa larangan ngayon, kung sila ay lilito na nag-iisa, ay walang halaga sa Tianlang clan. Pero ngayon iba na. Ang mga puwersang ito ay ang lahat ng nangungunang pag-iral sa maliit na mundo ng demonyo. Noong nakaraan, sila ay nag-aaway ng hayagan at palihim sa isa't isa, at karaniwang gulo, hindi dapat katakutan. Gayunpaman, nang ang mga puwersang ito ay nagsama-sama, sila ay naging isang napaka-nakakatakot na puwersa. Ang lalong ikinabahala ng Tianlang clan ay ang paglitaw ng mga puwersang ito ay dahil kay Yang Yiu, at halatang dumating sila upang suportahan si Yang Yiu. Ito ay katumbas ng pagbibigay sa mga nangungunang puwersa sa maliit na mundo ng demonyo ng isang core, na kung saan ay ang pinaka-nakakatakot. Ang lahat ay dahil kay Yang Yiu. Nang maisip ito ng pinuno ng Tianlang clan, patuloy na kumikislap ang kanyang mga mata. Alam niya na ang Tianlang clan ay ganap na walang pagkakataon na manalo laban sa mga puwersang ito ngayon, ngunit kung ang ubod ng mga puwersang ito ay mawawasak, ang mga puwersang ito ba ay muling magwawakas? Naisip ng pinuno ng tribong Tianlang na kahit na kumalat ang mga puwersang ito o hindi, mahirap tapusin ang araw ng mapayapa. Mas mabuting sumugal at patayin o kontrolin muna si Yang Yiu sa harap niya. Saka lamang niya magagawang makipag-ayos sa mga taong ito at masira ang ilang malalaking pamilya. Matapos pag-isipan ito, ang pinuno ng tribo ng Tianlang ay nagpadala ng mensahe sa elder na nasa tabi niya at hiniling sa kanya na magdala ng mga tao para saluhin ang Bee-Fairy at ang apat na pangunahing pamilya ng hayop, at pupunta siya upang ibagsak muna si Yang Yiu. Sa oras na ito, napakasaya ni Yang Yiu. Sa mga Panginoon ng iba pang tatlong pangunahing pamilya ng dugong hayop na dinala ng Bee-Fairy, kasama ang Shenfeng clan na dinala ni Mei Xiying, ang bilang ng mga master sa oras na ito ay higit na lumampas sa angka ng Tianlang. Ngayon, kahit na ang buong angka ng Tianlang ay nawasak, hanggat ang lahat ay nagtutulungan, aabutin lamang ng ilang minuto. Nang makitang dumarating ang mga pinuno ng tribong Qinglong, White Tiger, at Black Tortoise, alam ni Yang Yiu na dumating sila para sa kapakanan ng Bee-Fairy, ngunit tinulungan nila siya. Nang malapit na siyang kumustahin, biglang sinabi ng Bee-Fairy sa tabi niya, "Ingat." Bigla, ang matanda sa angka ng Tianlang ang umatake sa kanya. Matapos mapaalalahanan ng Bee-Fairy, si Yang Yian ay nagmamadaling umiwas, ngunit sa sandaling ito, bigla niyang nalaman na ang elder ng Heavenly Wolf Clan ay nagkukunwari lamang sa kanya, at ang tunay na target ay ang Bee-Fairy. Ang elder ng Heavenly Wolf Clan ay direktang winalis ang Bee-Fairy gamit ang isang matalim na kuko. Sa lalong madaling panahon ng matanda, nang Heavenly Wolf Clan ay gumawa ng hakbang, ang Heavenly Wolf Clan sa likod niya ay umungal at sumugod upang salakayin ang Bee-Fairy at ang Little Phoenix, gayon din ang mga tao ng iba pang tatlong tribo. Dahil sa biglaang eksena, medyo nalito si Yang Yian. Bigla niyang nalaman na lahat ng pag-atake ng Heavenly Wolf Clan ay nilagpasan siya. Nag-iisip pa rin kung ang mga taong ito ng Heavenly Wolf Clan ay nag-iisip na siya ay masyadong mahina at hindi siya sineseryoso. Dahil dito, labis na nasaktan si Yang, na umiiwas pa rin ng 12-dosenang metro ang layo. Mababa ang tingin sa mga tao. Kung iisipin, nasa Ascension Realm na siya ngayon. Anuman ang kaaway o ang ating sarili, maraming tao ang nalampasan ang ikatlong antas. Hindi katakataka na hindi siya tinatrato ng mga ito bilang isang ulam. Siyempre, ito ay sariling ideya ni Yang. Ang totoo, sa mata ng hepe ng angka ng Tianlang, ang ulam niya ang talagang pakay. Sa susunod na sandali, naramdaman ni Yang Yian na may mali. "Kuya, ingat ka." Nang maramdaman ni Yang Yian na may mali, biglang nagsalita ang maliit na phoenix, kumislap sa harap ni Yang Yian, at biglang dumura ng isang subo ng lilang apoy. Noon lamang nakita ni Yang Yian na ang pinuno ng angka ng Tianlang ang gumawa ng hakbang. Sa pagkakataong ito rin niya tuluyang naunawaan na ang masamang pakiramdam sa kanyang puso ay nagmula talaga sa pinuno ng angka ng Tianlang. Tina-target siya ng bastard na ito. Hiniling niya sa kanyang mga tauhan na umatake bigla, at ang lahat ng firepower ay tila inilagay sa Bee-Fairy, ngunit paano ito? Tanging ang pinuno ng angka ng Tianlang ang nagsamantala sa kaguluhan upang direktang salakayin siya. Si Yang Yian ay hindi tanga, at naunawaan niya ito sa isang iglap, sa iba't ibang dahilan. Pagkatapos niyang magpakita ngayon, si Mei Xiying man o ang Bee-Fairy kasama ang tatlo pang pangunahing pamilya ng Divine Beast, para sa kanya talaga ang lahat. Sa madaling salita, siya ang pangunahing punto ng mga puwersang ito na lumitaw sa larangan ngayon. Bagamat ang Heavenly Wolf Clan ay labis na mayabang at minamaliit ang iba, wala silang pagkakataong manalo laban sa Bee-Fairy at sa mga Panginoon ng apat na Divine Beast bloodline na pamilya. Masasabi pa nga na kapag ang mga puwersang ito ay napilipit sa isang lubad, sila ay isang napakapangangilabot na puwersa.
Sa momentum ngayon, hindi mahirap sirain ang kanilang Tianlang clan. Kaya't hanggat ibinaba siya ng pinuno ng angkan ng Tianlang, ang ubod ng mga puwersang ito ay masisira, at pagkatapos ay magkakaroon ng paraan upang makipag-ayos sa apat na pangunahing puwersa na pinamumunuan ng Bee Fairy. Pagkatapos isipin ito, nagmura si Yang Yian sa kanyang puso, ang bastos talaga. Pagkatapos lamang kumilos ng maliit na phoenix, ang pinuno ng angkan ng Tianlang ay nagpakawala ng mahabang alulong, ngunit nakita ni Yang Yian na ang pinuno ng angkan ng Tianlang ay iwinagayway ang kanyang matutulis na kuko, at pagkatapos ng isang nakasisilaw na puting liwanag, talagang natunaw niya ang lilang apoy ng maliit na phoenix sa isang iglap. Sa ilalim ng malakas na aura, direktang lumipad pabalik ang maliit na phoenix. Dam! Kinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata, at lahat ng depensa ng kanyang katawan ay nakabukas. Na-activate ang Life Star statue, ang dalawang Life Star, ang purong yang katawan, at ang 7 kulay na treasure clothes. Pamilyar sa Kung Fu, inilagay niya ang lahat ng panlaban. Siya, diretsyong sumugod sa pinuno ng angkan ng Tianlang. Ikaw na matandang bastard, hindi mo ba ako minamaliit? Tapos tuturuan kita ng leksyon. Sa katunayan, kung sila ay haharap sa maraming mga Tianlang clan masters ng magkasama, si Yang Yian ay magiging sobrang mahiyain, ngunit ano ang magagawa ng isang Tianlang clan leader, na katumbas ng isang ika-6 na turn na nakakalat na immortal? Sa Nine-Tailed Immortal Mansion ni Master Chanji, nagawa na rin ito ng 6-turn Guardian Gods, at hindi kanila kayang talunin. Sa sandaling ito, ang iba pang mga master ng Tianlang clan ay pinamunuan ng Tianlang clan elder upang pigilin ang Bee Fairy at iba pa, at ngayon ay direktang nakaharap sa kanya ang pinuno ng clan ng Tianlang. Alam ni Yang Yian na inisip talaga ng pinuno ng Tianlang clan na siya ay isang malambot na persimmon na madaling kurutin. Ngunit ngayon ay nais ni Yang Yian na ipaalam sa matandang immortal na ito kung siya ay isang malambot na persimmon na madaling kurutin. Si Xiao Fengwang ay nasugatan ng pinuno ng angkan ng Tianlang, at galit na galit si Yang Yian. Matapos ang lahat ng kanyang lakas ay naipasok sa Dragon Slaying Sword, hindi nagpigil si Yang Yian nang kumilos siya. Nang bigla siyang sumugod patungo sa pinuno ng angkan ng Tianlang, direkta niyang na-activate ang invisibility ability ng 7 kulay na damit na kayamanan. Sa mga mata ng pinuno ng angkan ng Tianlang, si Yang Yiu ay direktang sumugod sa kanya, nakaharap sa 10 metrong lugar sa kanyang harapan. Ang 10 metro ay isang maikling distansya, na hindi umiiral para sa isang master ng antas na ito. Nang makitang nagmamadaling lumapit si Yang Yiu, ang pinuno ng angkan ng Tianlang ay ngumisi sa kanyang puso, makikipagkompetensya ka ba sa akin sa malapit na labanan? Hindi mo alam kung paano mabuhay o mamatay, hehe, tanga ka talaga. Nag-aalala lang ako na hindi ka aakyat, kaya ibababa kita sa pagkakataong ito. Nang tinawanan lang ng pinuno ng Tianlang clan si Yang Yiu dahil sa pagiging tanga na hindi alam kung paano mabuhay o mamatay, nalaman niyang nawala si Yang Yiu. Bagamat nakita ng pinuno ng Tianlang clan na nawala si Yang Yiu, hindi niya ito isinasapuso, at mabilis na inilabas ang kanyang espiritual na pakiramdam upang tingnan kung nasaan si Yang Yiu. Akala niya ay ginagamit lang ni Yang Yiu ang ordinaryong invisibility method, na karaniwan sa mundo ng cultivator. Gaano man kaganda ang invisibility, laging may bakas ng hininga, lalo na sa mga mata niya, ang unang master ng Tianlang clan, walang cultivator ang makakatakas sa kanyang spiritual sense perception, at palagi kanyang mahahanap. Kahit saglit na hindi niya ito mahanap, hindi nag-alala ang pinuno ng angkan ng Tianlang. Naisip niya na sa kanyang mga mata, si Yang Yiu ay isang langgam lamang na hindi dapat banggitin. Paano maihahambing ang isang maliit na Ascension Realm sa isang peak 6th level expert na tulad niya? Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang hanapin si Yang Yiu, ngunit hindi niya naramdaman ang anumang pagbabago sa paghinga. Nagulat sa wakas ang pinuno ng angkan ng Tianlang. Mamatay. At sa sandaling ito, isang napakalamig na boses ang tumunog sa kanyang mga tainga. Isang kamatayan ang malamig na pumasok sa kanyang isipan. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.